Please like, share, and subscribe. My Master. Kabanata 1741 hanggang 1750. Patungo sa Sansian Island. Ang pinuno ng tribo ng Tianlang ay nabigla sa sandaling ito, at sa wakas ay nagbago ang kanyang mukha. Alam niyang tataob na ang bangka, ngunit huli na para pigilan ito. Dahil sa tahimik, isang matalim na palaso ang lumitaw sa kanyang leeg. Sa susunod na sandali, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang leeg, at pagkatapos ay nakaramdam siya ng pagkahilo, at nakita niya ang isang walang ulo na bangkay na nakataas ang dalawang kamay, ngunit hindi sila tunay na mga kuko ng tao, ngunit mga kuko ng lobo, at may mga pakpak na kumikislap sa likod. Ang bangkay na ito ay masyadong pamilyar sa mga mata ng pinuno ng tribo ng Tianlang. Ang tagal niyang hindi bumalik sa katinoan. Hanggang sa bang! Nang maramdaman niyang marahas na tumama ang ulo niya sa lupa, nag-react ang pinuno ng tribo ng Tianlang at napagtanto niyang sarili niya ang walang ulong katawan. Boom! Dumagundong ang kanyang isipan, at sa sandaling ito ay naging blanko, at naging malabo ang kanyang kamalayan, at naramdaman na lamang niya ang walang hanggan na kadiliman na bumabalot sa kanya. Alam ng pinuno ng tribo ng Tianlang na siya ay tapos na. Pagkagising, huli na ang lahat. Bago ang kanyang kamalayan ay nahulog sa kadiliman sa huling sandali, nakita ng pinuno ng tribong Tianlang ang figure ni Yang Yiu na lumilitaw sa likod ng kanyang walang ulong katawan, at muli niyang ibinaba ang kanyang espada. Sa nakakasilaw na liwanag ng espada, bigla niyang inihampas ang kanyang espada sa kanyang walang ulong katawan, na tuluyang nahati ang katawan sa kalahati. Sa sandaling ito, ang kamalayan ng pinuno ng tribong Tianlang ay nahulog sa kadiliman. Puff! Si Yang Yiu ay naglaslas gamit ang kanyang espada, at ang walang ulo na katawan ng pinuno ng tribo ng Tianlang ay natapos. Gamit ang dalawang espada, mula sa laman hanggang sa kaluluwa, pinatay niya ang pinuno ng tribong Tianlang. Ha! Nagpakawala ng mahabang hininga si Yang Yiu. Noon lang talaga siya nakahinga. Sa wakas napatay na ang bastard na ito, hinayaan mo akong tingnan ka, Dinuraan niyang ang bangkay sa lupa. Kasabay nito, talagang alam ni Yang Yiu na kaya niyang patayin ang pinuno ng tribo ng Tianlang ng sabay-sabay, naganap na hindi inaasahan. Ang mas malaking dahilan ay dahil ang pinuno ng tribo ng Tianlang ay itinuring siya, isang maliit na monghe, bilang isang langgam, at hindi siya kailanman sineseryoso, isang maliit na monghe, mula sa simula hanggang sa wakas. Sa makatuwid, sa invisibility function ng 7 kulay na treasure clothes, nagawa niyang patayin ang pinuno ng Tianlang clan nang hindi inaasahan pagkatapos na ituon ang lahat ng kanyang lakas. Sa madaling salita, malaking bahagi nito ay swerte. Kung hindi magiging madali ang pakikitungo sa pinuno ng angkan ng Tianlang, na isang 6-turn master. Bagamat nakapatay siya ng 3 guardian god na may lakas ng 6 na turn level sa 9-tailed immortal mansion ng asawa ng kanyang amo, ito ay dahil sa tulong ng Little Phoenix, the Oar, at Bee Fairy. Bilang karagdagan, ang 3 Diyos na tagapag-alaga ng 9-tailed immortal mansion ay pawang mga clone ng kaluluwa, hindi tunay na laman at dugo, upang sila ay mapatay. Ngunit kung ikukumpara, ang lumang bagay ng pinuno ng angkan ng Tianlang ay isang tunay na buhay na kalahating demonyo, at siya ay nasa estado pa rin ng beastization. Sa totoo lang, napakahirap niyang pakitunguhan. Gayunpaman, hindi mahalaga kung ano ang sinabi niya ngayon. Hindi siya dapat maliitin ng pinuno ng angkan ng Tianlang. Tanging pagkatapos ay maaari niya itong patayin ng sabay-sabay sa invisibility blessing ng 7 kulay na damit na kayamanan. Matapos patayin ni Yang Yiu ang pinuno ng angkan ng Tianlang, nalito ang ibang mga tao sa angkan ng Tianlang sa kabilang panig. Sa orihinal, sa ilalim ng pamumuno ng Great Elder, ang kanilang pangunahing layunin ay upang makasali, hindi makipaglaban ng direkta, at antalahin si Feng Xian at iba pa. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa isang kisap mata, ang pinuno ng angkan ay napatay ni Yang Yiu. Ngayon ang mga taga-Tianlang ay nagsimulang magpanik. Nalantad ang gulat ng sining ng mga tao sa tunggalian ng mga master. Bukod dito, sikat na sikat si Feng Xian ngayon. Matapos magkaroon ng pagkakataon sa 9-tailed immortal palace, ang kanyang cultivation level ay lubos na napabuti, na umabot sa peak level ng 6th turn. Ang tanging natitirang 6th turn master ng Tianlang clan ay ang Great Elder, ngunit paano maihahambing ang ika-6 na turn Great Elder ng Tianlang clan kay Feng Xian, isang tunay na demonyong engkanto. Sa sandaling sumiklab ang kaguluhan, sinamantala ni Feng Xian ang pagkakataon sa unang pagkakataon, at tinutukan ang dakilang elder ng angkan ng Tianlang mula sa likuran, at tinamaan ito sa dibdib. Puff! Ang dakilang elder ng angkan ng Tianlang ay sumigaw at nagsuka ng dugo at lumipad pabalik ng 20 o 30 metro, lumapag sa hindi kalayuan mula sa Yang Yiu. Sa oras na ito, gustong kumilos ni Yang Yiu, ngunit isang gintong figure ang mas mabilis kaysa sa kanya. Tumili. Puff puff puff.
Isang pagsabog ng mga buga, tumalsik ang dugo. Wala pang 3 paghinga, ang matanda sa tribo ng Tianlang ay naging minasa na karne, at siya ay namatay ng walang kahit isang sigaw. Si Daoer ang pumatay sa matanda sa tribong Tianlang. Pinagmasdan ni Yang Yian ang matutulis na mga kuko ni Daoer na kamakaway, napakabilis na kahit siya ay hindi makakita ng malinaw, at bumantong hininga sa kanyang puso. Si Daoer ay isang hayop ng langit at lupa, isang inapo ng lumilipad na Diyos na si Martin. Sa paglipas ng panahon, lumalaki din si Daoer. Bukod dito, kakaiba ang paglaki ni Daoer. Hindi ko pa naramdaman ang lakas ni Daoer. O masasabing si Daoer at iba pang mga hayop sa langit at lupa ay may iba't ibang paraan ng paglilinang at paglaki. Ito ay mukhang napaka hindi mahalata, ngunit sa katunayan ito ay lubhang nakakatakot. Walang espiritual na pagbabago bago kapag ito ay umaatake, na pinakaangkop para sa paglalaro ng baboy upang kainin ang tigre. Bagamat pinatay ni Daoer ang elder ng tribong Tianlang sa pamamagitan ng pagsasamantala sa Biferi, kinailangang aminin ni Yang Yian na talagang kakilakilabot ang kasalukuyang lakas ni Daoer. Maaari itong ituring bilang isang master. Tumili. Sa susunod na sandali, natapos ni Daoer ang trabaho, at sa isang langit-ngit, dama pa siya sa balikat ni Yang Yian na parang humihingi ng kredito. Tinitingnan ng dugo sa maliliit na kuko ni Daoer at nakikinig sa kanyang sigaw para sa kredito. Mapait na ngumiti si Yang Yian at sinabing, huwag kang masyadong madyugo at marahas sa susunod. Bata ka pa, at hindi mo pa ito turn para kumilos sa ganoong eksena, maintindihan. Tumili. Medyo ayaw magsalita ni Daoer. Sa katunayan, natakot lang si Yang Yian na si Daoer ay matatalo. Habang kausap ni Yang Yian si Daoer, sunod-sunod na umalangaw ang mga hiyawan sa field. Pagtingin sa itaas, ang mga master ng Tianlang clan ay isa-isang bumagsak. Matapos ang pagkamatay ng 2 Panginoon ng angkan ng Tianlang, ang mga natitira ay hindi sapat upang punuin ang mga ngipin ng 4 na pangunahing pamilyang may linya ng dugo ng banal na hayop. Para sa 4 na pangunahing pamilya ng Divine Beast sa maliit na mundo ng demonyo, ang paraan ng paggawa ng mga bagay ng angkan ng Tianlang sa mga nakaraang taon ay lumampas na sa dulo ng ilan sa kanila, at sila ay nagtitiis. Dagdag pa rito, hindi lihim na nagkakaisa ang 4 na malalaking pamilya, kaya't lagi nilang binabaliwala ang kay-abangan ng angkan ng Tianlang. Sa pagkakataong ito, maliban sa Phoenix Clan, na suportado ni Mei Xing, ang natitirang 3 clan ay talagang ipinatawag ng Biferi. Ang Biferi mismo ay isang demonyong engkanto, at isang pag-iral na gustong paboran ng mga tao sa maliit na mundo ng demonyo. Bilang karagdagan, pagkatapos lumabas sa Nine-Tailed Immortal Mansion, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto, kaya kailangan niyang magbigay ng mukha sa 3 malalaking pamilya. Alam ng Biferi na ililipat ni Yang Yian ang Heavenly Wolf Clan, at tutulungan niya si Yang Yian sa labas ng emosyon at katwiran. Matapos malaman na si Yang Yian ay direktang dumating sa Heavenly Wolf Clan, tinawag ng Biferi ang 3 pangunahing pamilya ng Divine Beast ng walang salita at sumugod. Sa field, pagkatapos ng pagkamatay ng pinuno at ng elder ng Heavenly Wolf Clan, tumagal lamang ng ilang minuto para pamunuan ng Biferi ang Phoenix Clan at ang iba pang 3 clans upang mabilis na patayin ang lahat ng masters ng Heavenly Wolf Clan. Nang huminahon ang field, tumigil ang Biferi at saka may sinabi sa mga tao ng 4 na malalaking pamilya. Pagkatapos noon, nakita ni Yang Yian ang mga tao ng 4 na pangunahing pamilya ng Divine Beast na sumusugod sa gate ng bundok ng Heavenly Wolf Clan. Alam ni Yang Yian na sisirain nila ang pamilya at para ibahagi din ang mga benepisyo. Hindi nagulat si Yang Yian sa mga ganoong bagay. Hindi siya nakialam, hindi rin siya tumutol. Sa oras na ito ang negosyo ng 4 na dakilang pamilya ng hayop sa Little Demon Realm. Anyway, alam niya na ang Heavenly Wolf Clan ay mapapatalsik mula sa Little Demon Realm pagkatapos ng araw na ito. Sa isang kisap mata, naglakad papunta sa kanya sina Feng Xian at Mei Xing. Lumapit si Yang Yian sa kanya at sinabing, "Salamat, Ate Jier." Matamis na ngumiti ang Biferi, "Gusto mong manggulo para sa Heavenly Wolf Clan, pero hindi mo man lang sinabi sa akin. Buti na lang, nahulaan ko na kung ano ang gagawin mo, kung hindi ay magdusa ka ngayon, haha." Matapos ngumiti ang Biferi, nagpatuloy siya, "Masyadong formal na magpasalamat sa akin. Ipinangako ko sa iyo na haharapin ko ang Heavenly Wolf Clan, at tutuparin ko ang aking salita. Ngayon, maaari kang umalis at pumunta sa isla ng Sanxian nang may kapayapaan ng isip." Oh, nga pala, kung hindi ako nagkakamali, ang Six-Eared Macaque ay dapat na nasa Sanxian Island, at kung masusumpungan mo ang anumang problema, tutulungan ka niya. Pagkatapos na maayos ang usapin dito, babalik na rin ako sa Fairyland. Mag-ingat ka Kuya Yun at magkikita tayo sa Fairyland balang araw. Matagal nang sinabi ng Biferi na babalik siya sa Fairyland, at alam ito ni Yang Yian.
Ngayong sinabi ito ng Beferi, sobrang naantig si Yang Yiyo. Dapat niyang maunawaan na ang dahilan kung bakit hindi umalis ang Beferi noon ay malamang dahil hinihintay niya ang araw na ito, naghihintay na lutisin niya ang mga hinaing ng Heavenly Wolf Clan. Ngayong tapos na ang Heavenly Wolf Clan, natural na aalis ang Beferi sa Little Demon World at babalik sa Fairyland. Okay, hindi ko na makikita si Sister Gier. Nais kong maayos kang makabalik sa Fairyland. Hindi nagpanggap si Yang Yiyo. Sige, aalis ako saglit. Hindi kita sasamahan sa Sansian Island. Tungkulin ko ito. Mangyaring gawin ang gusto mo. Palm. Palm. Pagkatapos sabihin ito, direktang lumipad ang Beferi, tinupad ang kanyang pangako kay Yang Yiyo. Matapos panoorin ang pag-alis ng Beferi, nakaramdam si Yang Yiyo ng kaunting pag-aatubili, ngunit alam niya na ang Beferi ay isang demonyong diwata, at ang mundo ng paglilinang ay hindi angkop para sa kanya. Ang Fairyland ang kanyang entablado. Kasabay nito, maswerte rin at masaya siyang nakipagkaibigan sa Beferi. Ilang beses na silang lumaban para sa buhay at kamatayan, at maaari silang ituring na magkaibigan habang buhay at kamatayan. Inaabangan din niya ang muling pagkikita ng Beferi sa Fairyland balang araw. Kuya Yang, pupunta ka ba sa Sansian Island? Kailangan mo bang isama ko ang Shenfeng Clan? Nagsalita si Mei Xiying sa sandaling ito. Tumawa si Yang Yiyo at sinabing, hindi ako pupunta sa Sansian Island para makipaglaban. May gagawin lang ako para sa senior master ko. Huwag kang mag-alala. Dahil naging leader ka na ng isang clan, dapat kang magsanay ng mabuti at pamunuan ng maayos ang Shenfeng Clan. Gaya ng sinabi ni Ate Gier, dapat kang magsanay ng mabuti at magkikita tayo sa Fairyland balang araw. Ano? Umaasa ako na ang lahat ng ating mga kamag-anak at kaibigan mula sa lupa at mula sa mga bundok at dagat ay makaakyat upang maging mga immortal. Siguro. Mauuna ako sa iyo ng isang hakbang pero hihintayin kita sa Fairyland. Yinger, huwag mo kaming pababayaan ni Ate Mei. Hindi, talagang magsisikap akong magsanay. Sa hinaharap, kapag pumunta sina Kuya Yang at Ate sa Fairyland, tiyak na pupunta rin si Xiying. Okay, tapos na. Kapag naayos na ang usaping ito, aalis na tayo. Sinasabi ko pa rin na kung may gagawin ka, maaari kang pumunta sa Yunmen. Iniwan ni Yang Yiyo, kapatid na babae na si Mei, maliit na Phoenix, Chanho, at Dower ang maliit na mundo ng demonyo. Hindi siya nanatili upang ni Yang Yiyo, kapatid na babae na si Mei, maliit na Phoenix, Chanho, at Dower ang maliit na mundo ng demonyo. Hindi siya nanatili upang lumahok sa pagkawasak ng buong angkan ng Tianlang, dahil alam niya na ang apat na pamilya ng banal na hayop sa maliit na mundo ng demonyo ay hindi mag-iiwan ng anumang kaguluhan. Kung ikukumpara sa sarili niya, talagang medyo maawain siya. Karaniwan na sa mundo ng paglilinang ang brutal na puksain ang kanilang mga kaaway, lalo na ang apat na pangunahing pamilya sa Little Demon Realm, na alam kung paano maiwasan ang anumang mga problema sa hinaharap. Ang lugar kung saan patungo ang Sansian Island ay natural na hindi katulad ng lugar sa Little Demon Realm. Mula sa mapa ng bituin, ito ay malayo pa, ngunit hindi ito umiiral para kay Yang Yiyo. Inilagay niya ang Little Phoenix, Sister Mei, Sky Fox, at Dower sa espasyo ng Chenkun Pot, at direktang kinuha ang Sansian Island Teleportation Order na iniwan ng Xuanyuan Dynasty at ng mga immortal ng Changsheng Palace. Matapos itong i-activate, may lumabas na portal, at tumalon siya, at dumiretso sa Sansian Island. Ang Sansian Island ay hindi pamilyar kay Yang Yiyo, bagamat hindi pa siya nakapunta doon. Dahil sa pagkakaroon ng matandang lalaki at ng Daoist na templo na iniwan ng matanda, ang lugar na ito ay maaaring ituring na kalahating pribadong lupain. Bagamat sinabi niya kay Mei Xiying na ang pagpunta sa Sansian Island ay hindi para makipag-away, ngunit para gumawa ng isang bagay para sa mga matatanda ng sekta, hindi niya binanggit ang sama ng loob sa Sansian Island. Mukhang ligtas, ngunit sa katunayan, ang panganib ay maaaring napakalaki. Sa labanan ng Yunmen, pinatay niya ang ilang mga immortal mula sa Sansian Island, at lahat sila ay mga immortal mula sa ilang mga pangunahing banal na lugar sa mundo ng paglilinang. Ngayon ay hindi siya naniniwala na walang panganib sa Sansian Island. Gayunpaman, ayos lang na pumunta doon, siya ay nakahanda sa pag-iisip, at mayroon ding 6 na tainga na matching dito, at maaari siyang humingi ng tulong sa 6 na tainga na makak ng 2 beses sa mga kritikal na sandali. Sa lihim na paggabay ng matanda, nagkaroon siya ng kumpiyansa na pumunta sa Sansian Island. Ang antas ng mga master sa Little Demon Realm ay kapareho ng sa mga master sa Xuanyuan Dynasty at ng 2 Sansian sa Changsheng Palace. Ayon sa huling pag-uusap ng 2 Sansian sa Xuanyuan Dynasty at Changsheng Palace, ang mga master sa Sansian Island ay nasa ika-6 na antas lamang.
Para sa kasalukuyang lakas ni Yang, ang pagkatalo sa isang 6 na antas na Sansian ay hindi isang gawa-gawa. Kabanata 1742, kumakatok sa pinto. Halos bago pumunta sa Sansian Island, naisip ni Yang Yiu na ang Sansian Island ay talagang isang mundo na katulad ng Little Demon Realm. Ngunit pagdating niya sa Sansian Island, nalaman niyang iba ito sa inaakala niya, at masasabing ibang-iba ito. Ayon sa naunang kwento ng matanda, ang Sansian Island ay isang maliit na sulok ng mundo ng engkanto, o isang maliit na butil ng buhangin na nahulog mula sa mundo ng engkanto. Ngayon, pagdating niya sa Sansian, ang eksenang nakita niya ay isang bundok na nakabitin sa mga ulap o malalim na kalawakan, napakalaki. Napakalaki na hindi matansya ni Yang Yiu. Sa halip na sabihin na ito ay isang bundok, nadama ni Yang Yiu na mas angkop na sabihin na ito ay isang suspendido na kontinente. At ang lugar kung saan siya nagpakita ay mas misteryoso, nakabitin sa hangin, nang hindi gumagamit ng anumang mahika ngunit hindi nahuhulog. Para itong nakatayo sa isang salamin na tulay, na may mga ulap at ambon na nakasabit sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa itaas ng kanyang ulo, tanaw niya ang kumikislap na dagat ng mga bituin. Sa ang layo, ang engkanto bundok ay nakatago sa ulap at ambon, lumulutang na walang ugat sa mabituing kalangitan. Ito ang Sansian Island na nakita ni Yang Yiu. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay at pinakawalan ng Little Phoenix, Sky Fox, Sister May, at Dower mula sa espasyo ng Chenkunpot. Dahil narito sila, pinaramdam niya sa kanila ang ibang sulok ng mundo ng paglilinang at makita ang maalamat na isla ng Sansian. Sa katunayan, sa mahigpit na pagsasalita, maging ito man ay Sansian Island o ang Little Demon World, o kahit na ang hindi mabilang na maliliit na mundo sa ilalim ng Cultivation World, lahat sila ay mga Cultivator World, lahat sa parehong espasyo, ngunit mayroon silang sariling paraan ng pag-iral, at iba ang tunog nila. Sa katunayan, sila ay sama-samang tinatawag na mundo ng paglilinang. Maaari pa nga itong tawaging mundo ng mga tao sa 3 kaharian. Sinabi ng matanda noon na ang mundong ginagalawan natin ay may 3 kaharian, ito ay ang mundo ng langit, lupa, at tao. Ang bawat kaharian ay isang buong-buong pag-iral. Halimbawa, kasama sa mundo ng tao ang mundo ng mga magsasaka at hindi mabilang na maliliit na mundo, dahil nasa iisang mundo sila. Ang daigdig na kaharian sa 3 kaharian ay ang daigdig ng engkanto, na natural na kinabibilangan ng maraming kaharian, ngunit hindi na nagdetalye ang matanda. Sansian Island ba ito? Curiosity na tanong ni Ate May. Oo, ito ay Sansian Island. Sagot ni Yang Yiu. Mukhang kakaiba talaga. Curious na tinignan ito ni Ate May. Tumili, tili. Tumili si Dower pagkalabas niya. Naunawaan ni Yang Yian na pinag-uusapan ni Dower kung mayroon bang masasarap na pagkain o kayamanan dito, kaya nagmadali siyang tingnan. Ikaw ay isang maliit na mahilig sa pagkain at isang pera grabber. Mapait na ngumiti si Yang Yian at hinawakan ang ulo ni Dower. Ang maliit na Phoenix ay kalmado gaya ng dati, na parang hindi mapuko ng Sansian Island ang kanyang interes. Tila rin na ang maliit na Phoenix ay nakakita ng maraming katulad na pag-iral at hindi ito nakakagulat. Alam ni Yang Yian na ang maliit na Phoenix ay isang Divine Bird Phoenix. Habang ang kanyang dugo ay bumalik sa kanyang mga ninuno at bumuti, matatanggap niya ang mana mula sa kaibuturan ng kaluluwa ng Phoenix Clan. Ang sinaunang, makapangyarihan at misteryosong banal na ibong Phoenix ay umiral noong sinaunang panahon, kaya natural na napakataas ng kanyang paningin. Tungkol naman sa ang Sky Fox, bagamat tila nakatingin ito sa Sansian Island, walang gaanong interes sa mga mata nito. Tara, punta tayo nitong Sansian Island. Ikanaway ni Yang Yian ang kanyang kamay at magiting na sinabi. Pagkatapos ang lahat ay humakbang sa kawalan at pumunta sa Sansian Island, daan-daang metro ang layo. Ngunit sa sandaling umalis sila, lumitaw ang mga problema. Sa orihinal, ang Sansian Island ay tila mga 700 hanggang 800 metro lamang ang layo mula sa kanila, ngunit pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, may nakitang mali si Yang Yian. Dahil kahit anong lakad nila, 700 hanggang 800 metro ang layo mula sa Sansian Island. Hindi ako naniniwala. Hindi naniwala si Yang Yian, at mabilis na tumakbo palabas, naabot ang pinakamataas na bilis. Gayunpaman, huminto siya makalipas ang kalahating oras, at dumating din si Sister May at ang iba pang nasa likuran niya na humihingal. Ngunit nanatiling 700 hanggang 800 metro ang distansya sa pagitan nila ng Sansian Island. Yanzi, may kakaiba sa space dito. Mukhang malaking problema para sa atin ang makalapit sa Sansian Island ng ganito. Kumunat ang noo ni Ate May at tumingin sa bibig. Tumango si Yang Yian at sinabing, oo, talagang kakaiba, at wala akong nararamdamang kapangyarihan, ngunit kakaiba ito. Mukhang mali ang paraan ng pagsakay namin sa Sansian Island. Teka, mag-iisip ako ng paraan. Pagkatapos magsalita ni Yang Yian, ipinikit niya ang kanyang mga mata at tinanong ang matanda sa kanyang isipan. Anong problema, matanda?
Bakit hindi tayo makarating sa isla ng Sansian? Nasabi ko na sa iyo noon na ang Sansian Island ay isang sulok ng mundo ng mga engkanto. Ito ay kabilang sa daigdig na kaharian ng tatlong kaharian ng langit, lupa at tao. Iba ang mga batas at alituntunin sa cultivation world, kaya natural na hindi ganoon kadaling makarating doon. Kung walang kakaibang lihim na paraan, o may susando sa iyo, mahirap para sa mga magsasaka na maabot ang isla ng Sansian. Kumatok ka lang sa pinto. Sabi ni Yun Changxi. Kumatok ka sa pinto. Hindi ka ba parang Diyos na pag-iral sa Sansian Island? Hindi mo ba ako pwedeng ibigay sa akin ang lihim na paraan, o pilitin itong buksan? Hindi naintindihan niyang Yiyo ang mga salita ng matanda. Bahong mabaho, kung may immortal akong katawan, hindi na ako mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa iyo. Pipilitin ko lang na pumasok. Tsaka, ang lihim na pamamaraan ay nagbabago anumang oras. Sa sobrang tagal, hindi ko na alam kung ano na ang nangyari. Walang kwenta. Nagmura si Yun Changxi. Hindi napigilan niyang Yiyo na magtanong, ang lihim na pamamaraan ay gawa ng tao. Sinabi ni Yun Changxi, ito ang batas ng langit at lupa ng Sansian Island, hindi gawa ng tao. Hindi lahat ay makakabisado nito. Kung ito ay nasa kamay ng isang tao, na responsable sa paraan ng pagpasok, ang Sansian Island ay magiging isang pribadong mansyon, at hindi na ito tatawaging Sansian Island. Lahat ng papasok sa Sansian Island ay natural na makakakuha ng sikretong paraan ng pagpasok at paglabas na ipinapasa ng Sansian Island. Kumatok ka muna sa pinto, at may darating na maghahatid sa iyo sa Sansian Island. Ikaw matanda, hindi mo nga alam ang pinto, bakit ka kumakatok ng ganito? Inilibot niyang Yiyo ang kanyang mga mata at nagmura. Sa labas ng Sansian Island, may malalaking pinto kung saan-saan. Ikaw na munting bastard, hindi ba pwedeng magingay ka lang? Ungol ni Yun Changxi. Okay, maniniwala ako sa iyo sa ngayon. Hindi inaasahan niyang Yiyo na ito ang ibig sabihin ng matanda sa pagkatok sa pinto. Pagkatapos ay binuksan niyang Yiyo ang kanyang mga mata at biglang sinuntok ang harapan. Boom boom boom. Ang mga suntok ay itinapon sa hangin, na sumambulat sa isang nakakabinging tunog. Sabi ng matanda, ayos lang magingay, kaya suntukin natin ng ilang beses at tingnan natin. Sino ang napakapangahas? Isang sigaw ang umalangaw sa pagitan ng langit at lupa. Hey, it really works. Agad na natuwa si Yang Yiyo. Tumangala siya at nakita ang isang puting liwanag na may 3 metro ang lapad na lumilipad na parang puting carpet sa isla ng Sansian, at nasa harap nila ito sa isang kisap mata. Sa sandaling ito, dumating ang isang binata mula sa Sansian Island sakay ng puting carpet. Bilang palapit siya ng palapit, naramdaman niyang Yiyo na ang lalaking ito ay isang pangalawang antas na Sansian, na may tatsulok na mga mata at isang pabago-bagong hitsura, napakasaklap. Sa isang iglap, dumating siya sa harap niyang Yiyo at ng iba pa, na may mukha na puno ng galit at naghihintay na mga mata, at ibinuka ang kanyang bibig para pag-alitan at sampain, sabi ko, naiintindihan mo ba ang mga patakaran? Hindi mo ba alam na ikaw ay itatalaga bilang isang general kung pupunta ka sa Sansian Island upang yumuko sa tulay ng gate? Bakit ka ba nagkakagulo? Gibain mo ba ang bahay? Ang kaawa-awang binata ay nagmura, ang kanyang mga mata ay umiikot sa kanyang mga saksakan, inis ka ng lahat. Noong una, nakatitig siya kay Yang Yiyo at nagmumura, ngunit nang mahulog ang kanyang mga mata kay Sister May at Chanho, at sa wakas ay kay Chanho, hindi niya maialis ang kanyang mga mata. Tumigil siya sa pagbulyaw at ngumiti, pero mukha siyang kawawa kahit anong tingin niya sa kanya. Galit na galit si Yang Yiyo kaya gusto niyang dukutin ang kanyang mga mata. Malamig na bamantong hininga si Sister May at diretsyong nagsabi, Hoy, matabang lalaki, ito ang unang pagkakataon namin sa Sansian Island. Kakatok lang kami ng pinto ang alam namin. Hindi namin alam kung magkautaw o hindi. Ipasok mo kami. Ang isang pangalawang antas na nakakalat na walang kamatayan, nakatumbas ng isang antas ng Mahayana, ay nang ahas na pag-alitan sila. Natural na hindi siya titingnan ni Sister May sa magandang mukha. Malamig ding nanood si Yang Yiyo. Kung ang matabang lalaki na ito ay tumitig kina Sister May at Chanho ng mahinang tingin, hindi niya iisipin na buksan ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, maging si Sister May, Yang Yiyo o Chanho, lahat sila ay naglabas ng kanilang cultivation aura, na bumabalot sa taong grasa. Agad namang natakot ang taong grasa. Noong una, naisip niya na siya ay isang tao mula sa mundo ng paglilinang na pumunta sa nakakalat na immortal na isla upang maglakbay, at ang kanyang paglilinang ay higit sa lahat ang pataas na kaharian.
Bagamat siya ay isang pangalawang antas na nakakalat na immortal, mayroon siyang isang malakas na nakakalat na immortal sa likod niya, at siya ay mapagmataas at walang takot. Ngunit nang si Yang Yiu at Chan Ho matapos ilabas ng mga tao ang aura ng pamimilit, alam ng taong grasa na tiyak na hindi madaling guluhin ang tatlo. Mula sa pressure, ang mga taong ito ay nasa itaas ng ikatlong antas, at maging ang aura ng puting buhok na binata ay mas malakas. Sa mundo ng mga magsasaka, ang malakas ay palaging iginagalang. Bagamat ito ay Sanxian Island, at ang taong grasa ay may mga kapwa-disipulo sa likod niya, siya ay pangalawang antas lamang ng Sanxian sa isla ng Sanxian at hindi kayang makipagkulitan sa mga master. Pagkatapos mag-react, nagbago ang mukha niya, at agad siyang ngumiti. Inalis din niya ang kanyang mga mata sa Sky Fox at ngumiti at sinabing, "Ako si Zuda, ang mga kapwa-tawista ay maaaring tumawag sa akin na Fatty. Ako ang may pananagutan sa paggabay sa mga magsasaka sa mundo patungo sa Sanxian Island. Lahat, mangyaring sundan ako kaagad sa isla." Ang matabang lalaki na tinawag ang kanyang sarili na Zuda ay nagbago ng kanyang saloobin sa isang iglap, at ang kanyang mukha ay tila namumulaklak. Imposibleng sabihin na agresibo pa rin siya ngayon, at tila hindi siya ang pinapagalitan ni Yang Yiu at ng iba pa. Kabanata 1743 Kataas-taasang bundok. Mga kapwa at tawista, pakiusap. Inimbitahan ni Fatty si Yang Yiu at ang iba pa na tumuntong sa puting carpet, o mas angkop na tawagin itong Jiayin Bridge. Ang sinumang makapasok sa Sanxian Island, well, ang espasyo sa labas ng Sanxian Island sa oras na iyon, ay dapat na may mga disipulo ng mga sekta sa mundo ng paglilinang, at ang mga taong ito ay madalas na may master sa Sanxian Island. Ang tungkulin ni Fatty ay gabayan ang mga tao sa Sanxian Island. Hindi siya nang ahas na tumanggi sa sinumang magsasaka. Paano kung may backer sila? Mahihirapan siya. Bilang karagdagan, si Yang Yiu at ang iba ay may malakas na aura, kaya hindi sila nang ahas na gumawa ng masama. Maaari lamang nilang aibuli ang mga ordinaryong magsasaka. Hindi pinansin ni Yang Yiu at Chan Ho ang mga snobbish na mata ng taong grasa, at sunod-sunod silang humakbang papunta sa Jiayin Bridge. Bukod dito, ang lahat ay ganap na nasa dilim noong una silang dumating sa Sanxian Island. Sabi nga sa kasabihan, madaling makita ang hari ng impyerno, ngunit mahirap harapin ang maliliit na multo. Dahil inamin ng taong grasa ang kanyang kahinaan, hindi na siya kailangang alalahanin. At saka, may ilang bagay na kailangang unawain mula sa taong grasa, tulad ng sitwasyon ng Sanxian Island. Ang alam ko lang noon ay ang narinig ko sa iba. Ngayon na nakatagpo ako ng isang live na mapa, natural na kailangan kong magtanong. Sa sandaling ito, lahat ay nakatayo sa tulay, at ang tulay ay dahan-daang lumipad at tumungo sa Sanxian Island. Tinanong ni Yang Yiu ang matabang lalaki, "Mataba, totoo ba na sa pagtapak lang sa tulay na ito makakarating tayo sa isla ng Sanxian?" Sa teorya, ito ay totoo. Kung hindi, makikita mo ang Sanxian Island ay ilang daang metro lamang ang layo, ngunit ang Sanxian Island ay isang sulok ng tunay na fairyland sa mundo ng paglilinang. Ito ay pinagpala ng kapangyarihan ng mga batas ng mga immortal. Hindi mo maabot ang Sanxian Island. Bukod dito, ang tulay na ito ay may kahulugan. Magkakaroon daw ng gabay na liwanag kapag lumipad ang mga magsasaka sa fairyland. Ang tulay sa Sanxian Island ay isang simulation. Ang pag-akyat sa isla ng Sanxian ay itinuturing din na tumuntong sa fairyland. Ang pagpunta sa Sanxian Island ay itinuturing na isang paraan upang maranasan ang fairyland. Anyway, ang Sanxian Island mismo ay bahagi ng fairyland. Ang taong grasa ay maraming guro sa oras na ito at sinagot ang lahat. Nakinig si Yang Yiu at tumango. Iyon ang unang pagkakataon na narinig niya ito, at ito ay napaka-interesante. Pagkatapos ay tinanong niya, gaano kalaki ang isla ng Sanxian, gaano karaming mga immortal na Sanxian ang naroon, at ilan ang mga masters doon. Sabi ng matabang lalaki na may halong kahihiyan sa mukha, tinanong ni Daoyu ang mga tanong na ito, hindi ko talaga masasagot. Hindi masyadong malaki ang isla ng Sanxian, alam ito ng lahat, ngunit wala talagang nakatapak sa isla ng Sanxian at nag-iwan ng mga bakas, dahil maraming delikadong lugar sa isla ng Sanxian, kaya imposibleng masukat kung gaano kalaki ang isla ng Sanxian. Pati na rin ang tanong kung gaano karaming Sanxian immortals ang nasa Sanxian Island. Ganon din. Ang mga Sanxian immortal na pumupunta sa Sanxian Island ay may sariling mga bundok at templo para sa paglilinang. Sa pagsasalita tungkol dito, mayroong hindi mabilang na mga bundok sa Sanxian Island. Natatakot ako na may mga Sanxian na immortal na nagsasanay sa bawat lugar, kaya imposibleng bilangin ang bilang ng mga tao. Bilang. Para sa mga master, dapat marami sila. Ang may pinakamataas na cultivation ay mula sa Sanxian City. Tatlong six-turn immortals, oh yes, ang Sanxian Island ay karaniwang nahahati sa dalawang lugar. Ang isang lugar ay pinamamahalaan ng mga immortal na magsasaka, at ang isa pang lugar ay may malalakas na immortal na hayop,
na inookupahan ng mga katutubong immortal na hayop ng Sansian Island. Ang mga ordinaryong immortal ay hindi nang ahas na pumasok, at hindi ito angkop para sa paglilinang. Walang nakakaalam kung may mga immortal sa itaas ng ika-6 na pagliko sa mga lugar na ito, ngunit iniisip na mayroon noon, ngunit maaaring wala na ngayon. Hindi bababa sa walang bulong-bulungan tungkol sa pagkakaroon ng 7 Turn Immortals sa loob ng 10,000 taon. Ngayon kahit na mayroong 7 Turn Immortals, sila ay pipigilan ng mga batas ng langit at sapilitang ipatawag sa Fairyland. Matapos lumampas ang antas ng paglilinang sa ika-7 pagliko, walang paraan upang manatili sa mas mababang mundo. Tanong niya habang naglalakad kasama ang matabang lalaki, at hindi namalaya na dumating at nakinig, ngunit sa wakas ay nakarating sa Sansian Island. Sa wakas, tumuntong siya sa lupa, at naramdaman niyang Yeo na wala itong pinagkaiba sa lupa sa mundo ng paglilinang. Siyempre, hindi ibig sabihin na wala talagang lupa. Ang lupa ng Sansian Island ay tila 3 hanggang 5 beses na mas mahirap kaysa sa mundo ng magsasaka at sa maliliit na mundo sa iba't ibang lugar. Bilang karagdagan, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa dito ay napakadalisay, na 10 beses na mas dalisay kaysa sa ordinaryong espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Anyway, pagkatapos tumuntong sa Sansian Island, malinaw na naramdaman niyang Yeo na lahat ng pore sa kanyang katawan ay nabuksan, at ito ay napakalinis. Dahil dito, hindi niya napigil ang tanungin ang kanyang amo na si Yun Changxi, matanda, ang espiritual na enerhiya ba dito ay walang kamatayang espiritual na enerhiya? Ang dahilan ng pagtatanong nito ay narinig niyang Yeo mula sa Sansian ng dinastiyang Xuanyuan na mayroong walang kamatayang mga ugat ng bato at walang kamatayang damo sa Sansian Island, kaya normal lang na ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa dito ay walang kamatayang espiritual na enerhiya. Ngunit sumagot ang matanda, ang tunay na kapangyarihan ng daigdig ng engkanto ay tinatawag na immortal na enerhiya. Mahirap para sa mga magsasaka na dalhin ito. Ang kapangyarihan ng langit at lupa sa isla ng Sansian ay isang uri ng kapangyarihan sa pagitan ng espiritual na enerhiya at walang kamatayang enerhiya. Tamang tawagin itong immortal na espiritual na enerhiya. Ang lugar na ito mismo ay nagmula sa mundo ng mga engkanto, at mayroong walang kamatayang enerhiya sa simula. Kaya lang, pagkatapos mahulog sa mundo ng paglilinang, ito ay nakipag-ugnay sa espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa mundo ng paglilinang, at naging isang kapangyarihan na mas mataas kaysa sa espiritual na enerhiya ng mundo ng paglilinang upang labanan ang walang kamatayang enerhiya ng mundo ng diwata. Hindi ito maaaring ituring bilang ang tunay na kapangyarihan ng mundo ng mga engkanto, ngunit hindi ito masama. Anyway, ito ang pinakamahusay na kapangyarihan sa paglilinang ng langit at lupa para sa mga magsasaka sa panahon ng Mahayana at sa Ascension Realm, pati na rin sa lahat ng nakakalat na immortal. Ang terminong walang kamatayang espiritual na enerhiya ay angkop. May isa pang punto na dapat mong tandaan, bata, ang mga tunay na nilalang sa mundo ng mga engkanto ay napakalakas. Sila ay mga nilalang na ganap na nabautismuhan at nilinang ng dalisay na walang kamatayang enerhiya, na hindi may hahambing sa mga nilalang sa mundo ng paglilinang. Ang mga magsasaka na lumilitaw sa mundo ng paglilinang o sa Sansian Island at ang Little Demon Realm, ang ikatlong pagliko o higit pa, ay pumunta sa mundo ng mga engkanto at ganap na naiiba. Kung ikukumpara sa parehong mga nilalang sa mundo ng mga engkanto, halimbawa, ang Godly Phoenix Granny at ang Heavenly Wolf Clan Chief na iyong pinatay, ang kanilang cultivation realm ay katumbas ng 6 turn scattered immortals, na siyang golden immortal level sa mundo ng fairy. Bagamat mataas ang kanilang cultivation realm, hindi pa sila nabautismuhan ng purong immortal na enerhiya. Ang kanilang ika-6 na turn level cultivation ay sasakupan ng maraming tubig sa mundo ng engkanto. Kaya ikaw bata, huwag mong isipin na mapapatay mo ang ika-6 na turn na nakakalat na mga immortal at ipagmalaki. Pagkatapos mong pumunta sa mundo ng mga engkanto at makita ang mga tunay na gintong immortal, tumakbo ka hanggat kaya mo, kung hindi, magdurusa ka ng malaking kawalan. Sa madaling salita, kung ito ay ang nakakalat na immortal na isla, sa iyong kasalukuyang lakas ng paglilinang, ito ay katanggap-tanggap pa rin. Huwag masyadong mag-alala pansamantala. Okay, wala nang iba. Ngayon ay dumiretso sa kataas-taasang bundok. Nakasalalay sa iyo kung ang Panginoon ay maaaring muling i-recast ang immortal na katawan sa oras na ito, kaya pumunta sa lalong madaling panahon. Sa pagtatapos ng mga salita, narinig niyang Yeo na seryosong nagsalita ang matanda. Naisip niya na pagkatapos makipagkita ang matanda sa asawa ni Master na si Chanji, baka may malaman siya, at sabik na siyang bumalik sa mundo ng mga engkanto. Matapos ang daan-daang taon ng paglilinang, sinasanay ng matanda ang kanyang sarili upang tulungan siyang muling itayo ang kanyang walang kamatayang katawan balang araw. Bilang isang alagad, magagawa lamang niya ang lahat upang tulungan ang matanda na muling itayo ang kanyang walang kamatayang katawan. Oras na para tumulong siya.
Laging nararamdaman ni Yang Yian na tila madaling maging emosyonal ang matanda mula nang makilala niya ang spirit clone ng asawa ng kanyang amo na si Chanji. Hindi man halata, ramdam pa rin niya. Sa tingin ko may malaking nangyari sa immortal na mundo. Kaya naman sabik na sabik siyang pumunta sa Sanxian Island. Naaalala ko na ito ang pangatlong beses na nagsalita siya tungkol sa muling pagtatayo ng walang kamatayang katawan. Sa pag-iisip nito, naging kabado din ang mood ni Yang Yian. Dahil nakasakay na tayo sa Sanxian Island, dumiretso na tayo sa Supreme Mountain na binanggit ng matanda. Sa oras na ito, nagtanong din ang matabang lalaki, saan ka pupunta sa Sanxian Island? Kung makakatulong ka, handa akong pagsilbihan ka. Siyempre, ubo-ubo, kailangan mong magbayad ng maliit na pabuya. Natuwa si Yang Yian nang marinig niya ito. Bagamat ang mga taong lantarang nakikipag-usap sa mga kondisyon ay medyo walang kahihiyan, ang mga taong ito ay maaasahan din. Kung bibigyan mo sila ng mga benepisyo, natural silang gagawa ng mga bagay. Sa orihinal, kasama ang matanda sa paligid, hindi na kailangan ni Yang Yian na maghanap ng tour guide o kung ano paman, ngunit kung tutuusin, ang matanda ay hindi maaaring magpakita, kaya kailangan nila ng isang tour guide upang manguna, na maaari ring magligtas sa kanila ng ilang mga detour at makatipid ng maraming problema. Nakaharap sa taong matabang may masamang ngiti sa kanyang mukha, ikinaway ni Yang Yian ang kanyang kamay at inihagi sa kanya ang isang mangkok ng alak ng unggoy at sinabing, dalhin kami sa kataas-taasang bundok, at ang garapon ng espiritual na alak na ito ay magiging iyo. Noong una, ang taong grasa ay medyo disdain nang marinig niya na ito ay espiritual na alak, at bamulong ng palihim, ano ang silbi ng espiritual na alak? Ito ay isang kayamanan, araw-araw ko itong iniinom, ngunit pagkatapos ay naisip niya ito, ang mga taong ito ay may pambihirang paglilinang at pag-uugali, at hindi sila magiging maramo, kaya't magaling niyang hinuli ang takip ng alak at binuksan ang takip ng alak. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang napakadalisay na espiritual na kapangyarihan, at ang bango ng alak ay nakakapresko, at agad niyang ibinuka ang kanyang bibig, alam niyang ito ang tunay na magagandang bagay. Mabilis niyang isinara ang takip, at may kislap na liwanag sa kanyang kamay, kinuha niya ang alak ng unggoy at ngumisi, sinabing, walang problema. Ang Jizan Mountain ay ang banal na lugar ng buong Sanxian Island. Maraming nakakalat na cultivator na pumupunta sa Sanxian Island ay bumalik sa Jizan Mountain upang makakuha ng walang kamatayang enerhiya. Mga kapwa Tawista, sumunod ka lang sa akin. Ang taba. Tuwang-tuwa ang lalaki na magkaroon ng isang tumpok ng nectar at alak ng unggoy. Natakot siya na pagsisihan ito ni Yang Yio, kaya nanguna siya at lumipad para manguna. Lumipad sina Yang Yio, Sister Mi at iba pa at sinundan ng matabang lalaki. Makalipas ang halos 3 oras, sinabi ng taong matabang, nasa Jizan Mountain tayo. Kabanata 1744 na isang lungsod na higit na angkop para sa paglilinang. Tumingin si Yang Yio at nakita ang isang lungsod. Kumunot ang noo niya at sinabing, huwag mong sabihin sa akin na ang Supreme Mountain ay isang lungsod. To be precise, ang Supreme Mountain ay nasa Sanxian City. Mga kapwa Tawista, sundan mo ako sa lungsod at mararating mo ang Supreme Mountain sa loob ng 20 milya. Nakita ng matabang lalaki na hindi tama ang mukha ni Yang Yio at mabilis na nagpaliwanag. Alam niyang nagkamali si Yang Yio. At hindi naintindihan ni Yang Yio ang taong grasa, sa pag-aakalang sinasadya sila ng taong grasa. Mayroon din siyang naisip na ideya na ang kataas-taasang bundok sa kanyang imahinasyon ay dapat na nasa isang lugar kung saan kakaunti ang pumupunta. Pagkatapos ng lahat, ang Supreme Mountain ay ang Daoist Temple ng matandang lalaki sa Sanxian Island, at naisip niya na ito ay magiging iba. Ngunit walang nagtatakda na ang kataas-taasang bundok ay hindi maaaring nasa isang lungsod, tama ba? Sa katunayan, sa mundo ng paglilinang, maraming mga lungsod ang napakalaki, at karaniwan na ang mga bundok at ilog sa lungsod. Nang makita ang medyo natarantang paliwanag ng taong grasa, medyo nahiya si Yang Yio at sinabing, pasensya na misunderstood kita, tara na. Okay, ngunit kailangan nating lumipad ngayon at pumasok sa lungsod. Walang sino man ang pinapayagang lumipad sa lungsod ng Sanxian. Mayroong isang malaking pormasayon, na napakalakas. Ang sino mang magsasaka na dumating sa lungsod ng Sanxian ay dapat dumaong at lumakad sa lungsod. Bilang karagdagan sa malaking pormasayon, kung may lumipad sa lungsod, sasalakayin ang buong Sanxian City. Dapat mag-ingat ang lahat. Ang lugar na ito ay iba sa mundo ng paglilinang. Ang isla ng Sanxian ay puno ng mga Panginoon. Mayroong 3 o 4 na Sanxian sa lahat ng dako. Ang mga taong tulad ko na 1 o 2 Sanxian ay maliliit na kampan lang dito. Tapat na inamin ng taong grasa na mababa ang kanyang kultibasyon. Sumang-ayon si Yang Yio sa sinabi ng taong grasa. Kahit na maraming mga lungsod sa mundo ng paglilinang ay nagbabawal sa paglipad, pabayaan ang mga lungsod ng Sanxian Island.
Pero narinig kong iniisip ng taong grasa na kapag may lumipad sa Sansian City, aatake na ang buong lungsod. Medyo exaggerated ito, kaya ngumiti siya at sinabing, sige, bababa tayo at maglalakad papasok sa syudad. Pero Fatty, sinabi mo na may lumilipad sa Sansian City na aatakihin ang lahat ng cultivator sa lungsod. Hindi ba't medyo exaggerated? Sa karamihan, aatakihin sila ng mga bantay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling ang matabang lalaki at sinabing, hindi, kapwa Dawista, mali ang pagkakaintindi mo. Walang katulad ng mga sundalo sa cultivation world sa buong Sansian Island. Ang sinabi ko tungkol sa pag-atake ng lahat ng mga magsasaka sa lungsod ay hindi pagmamalabas. Dahil alam mo ang Jizan Mountain, dapat narinig mo na ang maladyos na pag-iral ng Sansian Island, Changxi Jizan, tama ba? Halos matawa si Yang Yiu sa narinig, yun Changxi. Hehe, gusto niya talagang sabihin, master ko yun. Pero syempre, hindi masasabi ang ganitong bagay. Ito ang kanyang pinakamalaking sikreto at ang pinakamahalagang bagay para sa matanda na dumating sa oras na ito. Hindi ito mailantad sa anumang pagkakataon. Mahinahon siyang tumango at sinabing, syempre narinig ko na. Narinig na niya ang magandang pangalan ng matanda sa Sansian Island. Sa panahon ng Yunmen War, narinig niya ang Sansian Chimaodu ng Changsheng Palace at ang Sansian Xuanyuan Kaiming ng Xuanyuan Dynasty na nag-uusap tungkol sa maladyos na katayuan at reputasyon ng matanda sa Sansian Island. Nang marinig niya ang pangalan ng matanda, dapat niyang sabihin na hindi siya patay na matanda. Pagkatapos noon, muntik nang mahulog sina Chimaodun at Xuanyuan Kaiming. Ipinapakita nito ang katayuan ng matanda sa Sansian Island. Hindi pagmamalabas na sabihin na siya ay isang Diyos. Dahil ang Sansian Island ay ang lugar ng pagtitipon ng Sansian Island ng buong mundo ng paglilinang, ang lugar na ito ay walang Sansian calamity na nangyayari isang beses bawat 1,000 taon. Ang lahat ng mga magsasaka na nabigong makaligtas sa malaking makalangit na kalamidad at nagbuwag upang linangin ang Sansian sa wakas ay dumating sa Sansian Island upang magsanay. Gayunpaman, ang kanyang matanda ay ang unang tao sa kasaysayan ng Sansian Island na nakaligtas sa 12 Sansian Heavenly Calamity sa alamat. Para sa Sansian, ang 12 kalamidad ng Sansian ay 12 pintuan ng impyerno. Pagkatapos lamang na makaligtas sa 12 kalamidad ng Sansian, iyon ang tunay na transcendence. Ngunit gaano karaming tao sa mundo ang makakaligtas ng 12 beses ng Sansian Tribulation? Ginawa ito ni Yun Changxi, at iyon ang dahilan kung bakit siya ay iginagalang bilang supremo ng lahat ng Sansian sa Sansian Island at itinuturing na isang Diyos. Dahil sa lahat ng Sansian, ang matanda ay katumbas ng pagbibigay ng pag-asa sa Sansian sa mundo. Ang pag-asa na ang isang tao ay matagumpay na makaligtas sa 12 kapigatian na Sansian Heavenly Tribulation ay ang espiritual na haligi sa isipan ng lahat ng Sansian. Ang sinumang maglalakas loob na hindi gumalang kay Yun Changxi sa Sansian Island ay tiyak na mapupunit. Nakita ang mataimtim na ekspresyon ng taong grasa nang sabihin niya ang apat na salitang, Exitian Supreme, gustong tumawa ni Yang Yiu. Ngunit dapat niyang tandaan ang mga tagubilin ni Chimaodun, at huwag kailanman maging walang galang kapag pinag-uusapan ang tungkol sa Changxi Supreme sa Sansian Island. Sa oras na ito, ang taong grasa ay nagpatuloy sa pagsasabi, sa katunayan, walang lungsod ng Sansian dito noon. Dahil sa pagkakaroon ng kataas-taasang bundok kaya lumitaw ang lungsod ng Sansian na ito. Sa madaling salita, ang lahat ng mga magsasaka sa buong Sansian City ay itinuturing si Changxi Supreme bilang isang Diyos, at ang paglipad ay ipinagbabawal sa buong lungsod, na isang tacit na pag-unawa sa isipan ng lahat. Ito ay dahil sa pagkakatatag ng Supreme Mountain kaya hindi pinapayagan ang paglipad bilang paggalang sa Changxi Supreme. Bukod dito, ang Sansian City at maging ang buong Sansian Island ay hindi pinapayagan ang pagkakaroon ng mga sundalo, sekta at iba pang puwersa. Ang panuntunang ito ay itinakda ng Supreme Changxi, upang ang mga magsasaka ng Sansian Island ay magkaisa at hindi gustong magkaroon ng kaguluhan sa Sansian Island. Sabi ng matabang lalaki habang naglalakad, at hindi nagtagal ay maraming tao ang pumasok sa Sansian City. Matapos makapasok sa Sansian City, talagang iba ito sa mga lungsod na nakita ni Yang Yiu noon. Bagamat may mga gate ng lungsod, walang mga sundalo na nagbabantay sa kanila, o naniningil ng anumang entrance fee. Ang buong Sansian City ay mukhang napakalaki, na may mga crossing na kalsada, lahat ng puting jade slab, at ang paglalakad sa mga ito ay walang batik at napakalinis. Ang naiiba rin sa mga lungsod sa mundo ng paglilinang dito ay walang mga nagtitinda ng carpet sa magkabilang panig, ngunit walang kakulangan sa mga tindahan. Habang naglalakad sa daan, nakikita ni Yang Yiu na may mga tao sa bawat tindahan, ngunit mukhang desyerto. Napabuntong hininga ako sa aking puso na baka ito na ang tunay na lungsod ng paglilinang. Bagamat mukhang desyerto, ito ay tahimik at angkop para sa pagtatanim.
Sina Mei Jie, Qianho, at Xiao Fengwang ay sumunod sa kanyang likuran. Nakasquat si Daoer sa balikat ni Yang Yian, nakatingin sa paligid na may malaking mata. Ang lahat ay papasok sa Sanxian City sa unang pagkakataon, at lahat sila ay tumingin sa Sanxian City nang may pagkamausisa. Ayon kay Fatty, ang Supreme Mountain ay nasa gitna ng Sanxian City, at makakarating sila doon sa loob ng 20 milya. Si Yang Yian ay hindi nagmamadali. Anyway, first time niya rito, kaya tingnan na lang niya ang tanawin ng Sanxian City. Sa mundo ng paglilinang, ang bawat lugar at bawat lungsod ay talagang may sariling mga katangian at estilo, na medyo kakaiba. Nagtataka si Sister Mei, Yanzi, ang lugar na ito ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam na ito ay mas katulad ng isang lungsod ng pagtatanim. Ito ay may hindi gaanong makamundong kapaligiran at mas katahimikan. Ito ay isang magandang lugar para sa paglilinang. Ilang araw na akong nandito. Hehe, gusto ko ang malatula at magandang kapaligiran na ito. Sa oras na ito, ang taong grasa ay nagsabi ng may pagmamalaki, tama si Daoyo. Bawat magsasaka na pumupunta sa Sanxian City, maging ito ay tao, demonyo, o walang kamatayan o magsasaka, ay magugustuhan ang katahimikan ng Sanxian City. Sa napakalaking lungsod, may milyon-milyong tao, tindahan, restaurant, at iba pa. Ngunit walang ingay. May mga magsasaka mula sa iba't ibang panig ng mundo na pumupunta rito upang bisitahin. Pumunta sa Sanxian City para magsanay, hanggat may lakas kang loob na magkaroon ng mga likas na kayamanan, maaari mong ipagpalit ang mga ito para sa mga mapagkukunang kailangan mo para sa pagsasanay. Siyempre, ang kailangan ay magkaroon ng mga ito, ngunit ang kalahati ng Sanxian Island ay may baog na lugar, kung saan maraming likas na kayamanan at walang kamatayang mga ugat ng bato. Kung interesado ka, maaari mo ring subukan ang iyong swerte sa tigang na kabundukan. Baka pwede kang maghukay ng mga immortal na bato. Gamit ang walang kamatayang bato, makakabili ka ng maraming likas na kayamanan sa Sanxian City. Ang taong grasa ay nagsalita tungkol sa mga bagay ng Sanxian Island. Ngunit nagambala siya ni Qianho, Fatty, makinig sa iyong Sanxian Island, ang lahi ng tao at ang lahi ng demonyo ay maaaring magkasama, at ang mga magsasaka ay maaari ding pumasok at magsanay sa Sanxian Island. Ibig sabihin, bagamat Sanxian Island ang pangalan, hindi yun pribadong hardin sa likod. Hanggat may kakayahan kang makapasok sa Sanxian Island, natural na hindi pinaghihigpitan ng anumang cultivator na nilalang, ngunit. Huminto ang matabang lalaki pagkatapos sabihin ito. Pero ano ang pinagsasabi mo, bakit ka nag-aalangan? Pinandilatan ni Qianho ang matabang lalaki. Second level Sanxian lang ang taong grasa, paano niya malalabanan ang titig ng talento? Siyempre, hindi ito takot, ngunit. Napakakaakit-akit ng titig ni Qianho kaya't ang taong grasa ay nabighani dito. Ito ay hindi mabata. Namula ang mukha ng matabang lalaki, at hindi na siya naglakas loob na titigan pa ang Sky Fox. Natatakot siya na baka hindi siya magalang sa Sky Fox at mapunit niyang Yiyo. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nagpaliwanag, gayunpaman, kung ang mga mahihinang halimaw, lalo na ang mga babaeng halimaw na Panginoon, halimaw at espiritong hayop ay pupunta sa Sanxian Island, sila ay mahuhuli ng malalakas. Kaya't ang mga kapwa tawista ay dapat mag-ingat sa Sanxian City, huwag maging target ng sinuman. Bagamat ipinagbabawal ang labanan dito, may ilang malalakas na tao na walang pag-aalinlangan. Kabanata 1745 pinaghihinalaang balita tungkol kay Wang Zai. Mabait naman ang taong grasa na nagpapaalala sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang mga talento sa paligid ni Yang Yiyo, Sister Mei, at Little Phoenix ay puno ng demonyong enerhiya. Karaniwan na para sa malalakas na tao ang manghuli ng mga demon cultivator sa Sanxian Island, kung saan doon ay maraming mga taong magsasaka. Mayroon ding mga tao na nanghuli ng mga demonyong hayop at espiritong hayop para gumawa ng mga tabletas, at iba pa. Napakadelikado kung hindi ka master ng paglilinang ng demonyo sa isla ng Sanxian. Salamat, alam ni Yang Yiyo na mabuti ang ibig sabihin ng taong grasa at nagpasalamat sa kanya. Siyempre dapat. Napaka-humble ng taong grasa sa mga sandaling iyon at mabilis na sumagot ng nakangiti. Ang grupo ay patuloy na sumulong. Makalipas ang mga 10 minuto, nang sila ay nasa isang Demon Beast store, biglang narinig ni Yang Yiyo ang ilang mga talakayan na nakakuha ng kanyang atensyon. Narinig ko lang na may nagsabing, narinig mo na ba na si Jufeng Zhenren ay nakahuli ng aso bilang isang bundok? Dahil dito, sinamantala umano ng aso ang hindi kahandaan ni Jufeng Zhenren at ninakaw ang elixir ni Jufeng Zhenren. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay nag-evolve, lumaki ang isang pares ng mga pakpak sa pamamagitan ng mga pakpak, naputol at naputol. Si Yang Yian ay napakasensitibo sa salitang, aso, dahil ito ay dahil sa pagliligtas kay Wang Zai na ang kanyang kapalaran ay nagbago at siya ay nagsimula sa kalsada ng paglilinang.
Si Wang Zai ay aso ni Jiaonan mula pa noong bata pa siya, ngunit nang si Jiaonan at ang kanyang mga kaibigan ay dumating sa mundo ng pagtatanim, pinaghiwalay sina Wang Zai at Jiaonan upang protektahan ang kanilang Panginoon na si Jiaonan, kaya pinakilos ni Yang Yian ang maraming tao upang hanapin siya, ngunit walang balita. Ngunit siya at si Jiaonan ay parehong naniniwala na si Wang Zai ay buhay pa at nasa isang lugar sa mundo ng paglilinang. Nang umalis siya, nangako siya kay Jiaonan na hahanapin niya si Wang Zai. Kaya naman nang may narinig siyang nag-uusap tungkol sa mga aso, hindi niya naiwasang tumigil at huminto sa harap ng isang tindahan. Itinaas niya ang kanyang tenga at nagpatuloy sa pakikinig. Nang marinig niya ang pangalan ni Jufeng Zhenren, naisip ni Yang Yiyo ang isang taong napatay niya noong taong iyon. Medyo malabo kasi matagal na. Anyway, anak siya ng isang banal na lugar sa cultivation world. Nang siya ay pinatay niya, sinabi niya na ang kanyang amo ay si Jufeng Zhenren ng Sanxian Island. Nang marinig ang pangalan ni Jufeng Zhenren at ng aso, huminto siya nang hindi sinasadya. Sa oras na ito, sumang-ayon ang isa pang tao, speaking of which, ang asong iyon ay talagang kamangha-mangha. Ito ay napakatapang. Ito ay talagang naglakas loob na nakawin ang elixir ng Jufeng Zhenren, at ito ay nakatakas mula sa mga kamay ni Jufeng Zhenren pagkatapos mag-evolve. Ito ay talagang kamangha-mangha. Narinig ko na ang aso ay dinala sa Zhenren Jufeng ng kanyang mga disipulo mula sa mundo ng paglilinang. Isa itong napaka-espiritual na aso, ngunit nakakalungkot na hindi pinaamo ni Zhenren Jufeng ang aso, at gusto nitong tumakas. Hindi mo alam ang nasa loob na kwento. Narinig ko na ang aso ni Zhenren Jufeng ay may dugo ng ilang banal na hayop, at pinalaki ito ni Zhenren Jufeng para kumuha ng dugo para sa alchemy. Naiisip mo ba ang isang aso na kinuhaan ng dugo para sa alchemy sa loob ng mahabang panahon ay napaamo? Hindi ba ito tatakas kung may pagkakataon? Siya! Hinaan mo ang boses mo. Hindi namin kayang saktan si Zhenren Jufeng. Nakikipag-usap lang ako sa mga kapatid, ano ang kinakatakutan mo? Huwag na nating pag-usapan ito. Gusto ko lang malaman kung ang aso ay nahuli ni Zhenren Jufeng. Narinig ko na ang aso ay direktang tumakas sa kailaliman ng Supreme Mountain. Ano ang Supreme Mountain? Ito ay isang lugar para sa mga malalakas na tao upang magsanay, at ito rin ang lugar kung saan matatagpuan ang Daoist Temple ng Supreme Changxi. Kung ang aso ay nakatakas sa kailaliman ng Supreme Mountain, marahil ito ay talagang makakaligtas, ngunit depende rin ito sa swerte. Anong ibig mong sabihin? Huwag kalimutan, may malalakas na tao mula sa Sanxian side sa kailaliman ng Supreme Mountain. Hindi sila papayag na may mang-istorbo sa Daoist Temple ng Supreme Changxi. Halos tipunin ng Supreme Mountain ang malalakas na tao sa buong Sanxian Island. Hanggat napunta ang espiritong asong iyon sa kailaliman ng Supreme Mountain, baka makatakas ito. Ang tunay na tao na si Jufeng ay nakapaligid sa akin. Mahirap sabihin. Ang mga espiritual na halimaw sa Sanxian Island ay pawang mga gunman. Sana ay makatakas ang asong iyon. Nang marinig ito ni Yang Yiyo, tumalon ang kanyang puso ng hindi maipaliwanag, at sinabi niya sa taong grasa na nanguna, bilasan mo at pumunta sa Supreme Mountain. Hindi maintindihan ng taong grasa, pero narinig din niya ang usapan sa shop na ito. Hindi na siya nagtanong pa at nagpauna na sa harapan. Nang makitang hindi tama ang mukha ni Yang Yiyo, naging mataktika ang taong grasa. Naramdaman din ni Little Phoenix, Sister Mi at iba pa ang pagbabago sa mood ni Yang Yian. Si Daoer ang pinaka nag-aalala tungkol sa mga gawain ni Wang Zai at higit na nakakaalam. Nag-squat siya sa balikat ni Yang Yian at tumili. Halatang narinig din ni Daoer ang usapan ng mga taong iyon. May kung anong pag-aalala sa boses niya. Mula sa simula ng daigdig, ang Daoer, Wang Zai at Hao Dudo ay ang bakal na tatsulok. Marami silang masayang oras na magkasama sa Cloud Gate of the Earth. Matapos marinig ang usapan ng mga taong ito, nabalisa din si Daoer, o masasabing karamihan sa kanila ay sigurado na ang asong pinalaki ni Jufeng Zhenren sa bibig ng mga taong ito ay si Wang Zai. Kung ito ay totoo, kung gayon sa puso ni Yang Yian at Daoer, si Wang Zai ay masyadong nakakaawa. Ang pagiging bihag sa loob ng mahabang panahon upang kumuha ng dugo para sa alchemy, ito. Naging mahirap para sa kanila na tanggapin ito sa kanilang mga puso. Parehong umaasa sina Yang Yian at Daoer na ang espiritong aso na may kaunos-lunos na kapalaran sa bibig ng mga taong ito ay hindi si Wang Zai, dahil may isip ni Yang Yian at Daoer na marahil ay mas miserable pa ang paghihirap sa totoong sitwasyon. Sa kabilang banda, umaasa si Yang Yian na ang espiritong asong binanggit ng mga taong ito ay si Wang Zai, kung saan, nahanap na sana nila ang dati nilang kapareha. Kung iyon ang kaso, si Jufeng Zhenren ay mapahamak. Naging kalaban siya sa blacklist ni Yang Yiyo at Daoer pagkatapos nilang dumating sa Sanxian Island. Ngunit ngayon ang lahat ay hindi pa rin alam, at kailangan nilang pumunta sa Jizan Mountain upang suriin. Anyway, kailangan nilang pumunta sa Jizan Mountain, na nasa daan pa lang.
Nawala na ang mood na maglakad ng mabagal para makita ang Sanxian City. Sa oras na ito, gusto lang ni Yang Yiu na pumunta sa Jizan Mountain sa lalong madaling panahon upang makita kung ang espiritong aso ay si Wang Zai. Gayunpaman, mula sa bibig ng mga taong ito, ang kanilang mga paglalarawan ay halos kapareho sa Wang Zai. Ang Wang Zai ay mayroong Fengyan blood essence na ibinigay ng Fengyan God Dog sa Changbai Mountain sa Earth. Bilang karagdagan, binigyan ni Yang Yiu si Wang Zai ng tubig ng buhay at maraming elixir at kayamanan. Si Wang Zai ay may mga pakpak at maaaring lumipad, at siya ay puno ng espiritualidad, at iba pa. Ang mga katangiang ito ay naaayon sa paglalarawan. Kaya nagsimulang mabalisa si Yang Yian. Narinig ang mga taong iyon na nagsasabing hinahabol pa rin ng Jufeng Zhenren si Wang Zai, at maraming makapangyarihang tao mula sa Sanxian Island sa kailaliman ng Jizan Mountain. Bagamat ang espiritong aso ay nakatakas sa kontrol ni Jufeng Zhenren, hindi pa rin ito mahuhulaan pagkatapos makapasok sa Jizan Mountain. Ito ang dahilan kung bakit nababalisa si Yang Yian. Nang marinig ang sigaw ni Daor, napanatag si Yang Yian na hindi nakalimutan ni Daor si Wang Zai, at ganoon din ang naisip niya. Nagmamadali siyang pumunta sa Jizan Mountain upang tingnan kung ang taong pinag-uusapan ng mga taong iyon ay si Wang Zai. Daor, please be at ease. Ano man ang mangyari, pupunta tayo at tingnan. Kung si Wang Zai iyon, kahit nakaaway siya ng buong Sanxian Island, hahanapin ko ang hustisya para kay Wang Zai. Ang mamamatay tao na mga salita ay nagpaliit ng leeg ng matabang lalaki na nangunguna sa daan. Naramdaman ni Chanho, Mei Jia at Xiao Feng Wang sa likuran niya ang nakamamatay na aura na nagmumula kay Yang Yian. Hindi napigilan ni Sister Mei na magtanong, huwag kang mag-alala, Yanzi, baka hindi si Wang Zai iyon. Tara at tingnan muna natin, kailangan nating pumunta sa Supreme Mountain. Well, bilisan natin. Ang mood ni Yang Yiu ay nakaapekto sa lahat. Sa pamumuno ng taong grasa, sa wakas ay nakarating na sila sa paanan ng kataas-taasang bundok makalipas ang 20 minuto. Pagtingin sa itaas, may isang bundok na umaakyat sa langit. Sa oras na ito, sinabi ng matabang lalaki, tapos na ang aking misyon, mga kapwa tawista, ngunit bago umalis, nais kong ipaalala sa iyo na ang kataas-taasang bundok ay ang banal na bundok sa mata ng isla ng Sanxian. Ito ay tinatawag na bundok, ngunit mayroong 108 maliliit na taluktok, 72 katamtamang taluktok, at 36 na malalaking taluktok sa kataas-taasang bundok. May mga pangkat ng mga cultivado rin sa bundok na nakakalat. Pagkatapos mong pumunta sa bundok, dapat kang maging maingat na huwag masaktan ang malakas sa bundok. Ang Sanxian na maaaring manirahan sa Supreme Mountain ay may cultivation base na hindi bababa sa ika-4 na antas. Ang 6-turn strongmen sa itaas ng ika-8 antas ng buong Sanxian Island ay naglilinang sa Supreme Mountain. Sa madaling salita, ang Sanxian na maaaring manirahan sa kataas-taasang bundok ay pawang malalakas na lalaki. At ang kalaliman ng kataas-taasang bundok ay ang pinakamataas na punto, mangyaring huwag pumunta doon. Sinasabing ito ang lugar kung saan matatagpuan ang Daoist Temple ng Changxi Supreme. Ito ay binabantayan ng sinaunang mahusay na pormasayon at ang kulog ng siyam na langit. Ang mga masters ng Sanxian Island mula sa lahat ng henerasyon ay nagpunta sa Supreme Daoist Temple, ngunit wala pang nakapasok dito hanggang ngayon. Sa halip, 8 sa 10 tao ang namatay dito. Huwag lumipad sa kataas-taasang bundok. May kulog sa itaas ng 10 talampakan, na lubhang mapanganib. Kahit na ang ika-6 na antas ng Sanxian ay papatayin ng kulog. Bukod dito, ang mga Sanxians na nagsasanay sa malaki, katamtaman at maliliit na taluktok ng Supremo ay may kakaibang ugali at hindi madaling pakisamahan. Mag-ingat sa lahat ng bagay. See you later. Ang taong grasa ay nakakuha ng isang garapon ng Chongjiang Yuya Monkey Wine mula kay Yang Yiu, na maaaring ituring bilang pagtupad sa kanyang responsibilidad. Ang huling babala ay sinabi ng seryoso at seryoso, hindi nagbibiro. Sa kasong ito, maraming salamat. Pagkatapos pasalamatan ang taong grasa, sinabi ni Yang Yiu kay Sister Mei at sa iba pa, aakyat tayo sa bundok. Kabanata 1746, Ang lalaki sa bato. Sa pagtingin sa kataas-taasang bundok, si Yang Yiu at ang kanyang mga kasama ay sumunod sa paliko-likong landas hanggang sa itaas. Ang bundok na napunta sa mga ulap ay hindi makikita sa dulo. Naalala ni Yang Yiu sa kanyang isipan ang paglalarawan ng taong matabang sa Supreme Mountain, at nakaramdam siya ng kaunting panlulumo. Hindi na kailangang itanong na ang kulog at ang pagbuo ng Supreme Mountain ay nilikha ng matanda, dahil ito ang dojo ng matanda sa Sanxian Island. Nakatingin ngayon sa malawak na bundok, tinanong ni Yang Yiu ang kanyang Panginoon sa kanyang isipan, mayroon bang paraan para maiwasan ng matanda ang pag-atake ng kulog? Gusto kong lumipad pataas. Kung aakyat ako ng bundok sa ganitong paraan, magtatagal bago bumangon. Ang susi ay kailangan ko pa ring kumpirmahin kung ang espiritong aso ay Wang Zai. Kailangan kong pumunta at hanapin ito.
Kalokohan, teritoryo ito ng aking Panginoon, paanong walang paraan? Nagmura si Yun Changxi. Natuwa si Yang Yiyo, sabihin mo sa akin kaagad. Sino ang nakakaalam na ang sumunod na pangungusap ng matanda ay muntik na siyang masakal? Sinabi ni Yun Changxi, wala nang paraan ngayon. Ang kulog na inilatag ni Master ay inilatag noong kasagsagan. Si Master lang ang makakalutas nito. Walang silbi na sabihin sa iyo. Maliban kung maabot mo ang tuktok at pumasok sa formasayon, si Master ay natural na gagawa ng paraan para papasukin ka. Ngayon ay dapat kang umakyat ng masunurin. Ikaw. Nabulunan ng galit si Yang Yiyan. Pangunahing nag-aalala siya tungkol kay Wang Zi. Siyempre, hindi niya alam kung ang espiritong aso ay si Wang Zi, ngunit kailangan niyang hanapin ito. Gayunpaman, ang mga bundok ay parang dagat. Kung hindi siya makakalipad, gaano siya katagal maglalakad? Ngunit sa sinabi ng matanda ay tila wala ng ibang paraan. Kung walang ibang paraan, wala ng ibang paraan. Masunurin lang siyang nakalakad. Sa isang nalulumbay na kalooban, nagreklamo si Yang Yiyan sa kanyang isip, ito ang iyong teritoryo, matandang lalaki, ngunit ito ay inookupahan ng iba upang magsanay ng Taoismo. Nagmura si Yun Changxi, mabahong bata, isa lang ito sa dojo ko, hindi lahat, at ang totoong dojo mansion ay nasa tuktok ng Supreme Mountain. Maaari lang akong magtayo ng malaking formasayon para bantayan ito. Napakalaki ng buong Supreme Mountain, at matagal na akong wala, kaya natural na may titira doon. Sino ang nagmamalasakit doon? Matanda, bigyan mo ako ng ideya. Ako ngayon ay nababalisa at hindi sigurado kung si Wang Zi iyon. Iritadong sabi ni Yang Yiyan. Kabalisahan, matagal nang sinabi sa iyo ng aking amo na maswerte ang aso at walang mangyayari. Nag-aalala ka. Kung ang espiritong aso sa kataas-taasang bundok ay talagang si Wang Zi, tiyak na hahanapin ka ng aking amo. Ngayon ay umakyat ka muna sa bundok. Kapag nakarating ka sa kataas-taasang palasyo, ay recast ng aking amo ang walang kamatayang katawan, at gaano man kalaki ang problema, hindi ito magiging problema. Ang mga salita ni Yun Changxi ay puno ng nangingibabaw na kumpiyansa. Marahil ito ay isang psikolohikal na epekto. Matapos marinig ang kwento ng matanda, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni Yang Yiyan. Walang sabi-sabi, nagpatuloy siya sa pag-akyat sa bundok. Ang paikot-ikot na landas ay tinatawag na 18 bends. Ang mga halaman ay napakayaman, at mayroong maraming mga halaman na hindi matukoy ni Yang Yiyan. Hindi tulad ng mga ordinaryong bundok, ang mga halaman sa bundok dito ay matatawag na 1,000 postura, at maging ang mga kulay ay makulay, na matatawag na step-by-step na eksena. Sa kasamaang palad, nag-aalala na ngayon si Yang Yiyan tungkol kay Wang Zi at wala ng oras para pahalagahan ang kagandahan ng Supreme Mountain. Ibinaon na lang niya ang ulo sa bundok at nagmamadaling naglakad. Makalipas ang halos kalahating oras, inakyat nila ang unang bundok ng 108 maliliit na taluktok sa Supremo. Sa sandaling ito, malabo na makikita ang iba pang maliliit na taluktok. Sinabi ni Fatty na mayroong 108 maliliit na taluktok, 72 katamtamang taluktok, at 36 na malalaking taluktok, na bumubuo sa buong kataas-taasang bundok. Ngayon ay inaakyat na lamang nila ang isa sa maliliit na taluktok sa kahabaan ng trail. Ang iba pang mga taluktok ay tila karaniwang antas na may maliit na taluktok sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang trail ay dumadaan lamang sa isa sa mga maliliit na taluktok. Sa unahan, mayroong isang patag na kalsada na higit sa 100 metro, at sa dulo ng kalsada ay isa pang mas kahangahangang bundok, na ang landas ay paikot-ikot. Naisip ni Yang Yiyo na ito ang dapat na daan patungo sa 72 peak. Ayon sa paglalarawan ng taong grasa, ang malalaki, katamtaman at maliliit na taluktok ng kataas-taasang bundok ay karaniwang nasa hugis ng mga hakbang, na isang napaka-espesyal na bundok. Matapos tingnan ito ng ilang sandali, sinabi ni Yang Yiyo, ituloy natin. Ang grupo ay patuloy na sumulong, naghahanda sa paghakbang sa lugar ng 72 peak. Ngunit pagkatapos maglakad ng mahigit 10 hakbang, sinabi ng maliit na Phoenix, Kuya, may tao. May iniisip si Yang Yiyo at hindi pinansin ang harapan. Sa oras na ito, nang marinig niyang nagsalita ang maliit na Phoenix, tumangala siya at nakitang may tao nga sa harap ng trail. 30 metro sa unahan, mayroong 6 o 7 metrong haba na patag na bato sa gilid ng trail, mga 1 metro ang taas. Sa asul-abo na bato, may isang lalaki sa isang guti-guti na berdeng kamiseta, na medyo payat. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng sombrerong kawayan, kaya hindi niya matukoy kung ang taong ito ay matanda o bata. Ipinatong ng panganay na kapatid ang kanyang ulo sa kanyang kaliwang braso, pinagkrus ang kanyang mga paa, at tila natutulog. Naalala ni Yang Yiyo ang payo ng taong grasa. Mayroong maraming mga immortal na nagsasanay ng Taoismo sa kataas-taasang bundok, at mayroong maraming mga Panginoon. Huwag mo silang guluhin kung kaya mo. Kaya't sinabi niya kay Xiao Fengwang at sa iba pa, Tara, akyat tayo sa bundok. Huwag mo silang pansinin.
Wala sila sa kalsada. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa pagsulong. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa harap ng malaking bato. Ang nasa bato ay tila natutulog at hindi kumikilos. Hindi man lang naisip ni Yang Yiyo at ng iba pa na abalahin ang tulog ng iba, at naglakad sila ng walang anumang ingay. Gayunpaman, nang malapit na silang dumaan sa malaking bato, isang boses ang tamad na tumunog, "Tumigil ka." Kinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at tumigil, ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang bato, at ang boses ay nagmula sa bato. Malinaw, ang taong nagsalita ay ang taong nasa bato. "Anong payo ang mayroon ka, kapwa Daoist?" Tanong ni Yang Yiyo. Sa oras na ito, tinanggal ng taong nasa bato ang sombrero sa kanyang mukha at dahan-daang tumayo. Sa oras na ito, nakita ni Yang Yiyo at ng iba pa ang totoong mukha ng taong ito, ngunit siya ay isang napakapangit na tao. Ang malaki niyang ilong ay halos bilog, puno ng kulob at ang noo, kalahating talampakan ang haba ng kilay, may goatee, triangular na mata, malalaking ngipin, at hugis itlog ang mukha, napakapangit. Siyempre, nang tumayo siya, halos tumawa ng malakas si Yang Yiyo. Tinatayang nasa 1.2 metro lamang ang taas niya. Nagsalita siya ng may basag na boses, "Ito ang Shengying Tik, ito ang aking teritoryo, alam mo ba? Kung gusto mong makapasa sa aking Shengying Tik, kailangan mong malaman ang mga patakaran, hindi ba? Hindi lahat ay maaaring umakyat sa Supreme Mountain." Malamig na bumantong hininga si Yang Yiyo at sinabing, "Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Wala akong oras makipaglaro sa iyo. How dare you, lilinuin ko. Kung gusto mong pumunta sa Shengying Tik, bawat isa sa inyo ay makakakuha ng isang fairy stone, kung hindi, bababa ako ng bundok." Ang dwarf sa mga mata ni Yang Yiyo at ng iba pa ay biglang naglabas ng malakas na panggigipit habang nagsasalita, na tinatakpan ng ilang tao. Sa oras na ito, naramdaman ni Yang Yiyo na ang lakas ng cultivation ng dwarf ay nasa tuktok ng ika-4 na antas. Hindi pa niya sinuri ang lakas ng paglilinang ng dwarf noon, iniisip na mas mabuting magkaroon ng kaunting problema kaysa sa higit pa. Pero ngayon ay naramdaman niya ito. Sa pakikinig sa mga salita ng dwarf, halos matawa si Yang Yiyan sa galit. May mga bandido talaga sa mga nagkalat na immortal. Dumating sa kanya ang pagnanakaw, na ikinagalit ni Yang Yiyan. Isang ika-4 na antas na nakakalat na walang kamatayan ang nais na looban siya. Siya ay talagang ganoong uri ng aso. Bago siya makapagsalita, galit na galit ang maliit na phoenix at sinabing, "Kung gusto mong magnakaw, kailangan mong tingnan kung may kakayahan ka. Okay lang maging pangit, pero lumalabas ka para takutin ang mga tao. Dapat turuan kita ng leksyon." As nagsalita ang maliit na phoenix, isang apoy ang bumaril sa dwarf. Sa sandaling ito, ang dwarf sa bato ay nagbago ng mukha. Siya ay naging malambot na persimmon na pinipiga. Mayroong hindi mabilang na mga magsasaka na pumupunta sa Supreme Mountain bawat taon. Lahat sila ay pumunta sa Supreme Palace upang subukan ang kanilang kapalaran, ngunit walang makapasok. Sa paglipas ng panahon, karamihan sa mga cultivator na pumunta dito ay narito upang humanga sa Supreme Palace, at mayroong maraming mga cultivator mula sa Cultivator World. Sa mga mata ng dwarf, ang mga taong ito ay mga maliliit na cultivator lamang, lalo na si Yang Yiyan, na isang cultivator lamang sa Ascension Realm. Ang iba naman ay puno ng malademonyong aura at maganda, na naging dahilan ng pagnanasa at pagkagahaman ng duwende. Ang kanyang orihinal na intensyon ay si Chanho at Sister Mei. Para sa maliit na batang babae na si Xiao Fengwang, siya ay isang divine bird phoenix, at ang dwarf ay walang pakialam. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang unang taong umatake sa kanya ay ang batang babaeng ito. Dumating ang isang pulang apoy, at hindi ito sineseryoso ng duwende noong una, ngunit nang makalapit, nalaman niyang hindi isang ordinaryong apoy ang apoy na pinaputukan ng batang babae. Agad na nagbago ang kanyang mukha, at hindi siya naglakas loob na kunin iyon. Naiwasan niya ang pulang apoy gamit ang isang flash. Boom! Umiwas ang duwende, ngunit ang malaking bato ay naging abo sa mga mata ng duwende matapos ang isang malakas na putok. Walang natitirang bato, isang pares ng abo. Nararamdaman ng dwarf ang nakakatakot na mataas na temperatura ng apoy mula sa malayo. Sa isang kisap mata, nakita niya ang bato na naging abo, at ang duwende na umiwas sa hindi kalayuan ay natakot at napabulalas, Phoenix Flame. Ikaw ang inapo ng banal na ibong Phoenix. Kabanata 1747 ang pagpatay ni Dao Er. Bahagyang nagulat si Yang Yiyan nang marinig niya ang bulalas ng dwarf. Hindi niya inaasahan na maganda ang kanyang paningin. Ngunit ito ay medyo maikli pa rin. Ang maliit na phoenix ay hindi isang inapo ng phoenix, ngunit isang tunay na banal na ibong phoenix. Sa oras na ito, hindi kumilos si Yang Yiyan. Nakatingin lang siya sa gilid, dahil alam niyang sapat na ang maliit na phoenix para harapin ang duwende.
Ang isang tao na higit sa ika-4 na Turnpike Immortal ay natural na walang problema para sa maliit na Phoenix, isang banal na ibon na maaaring magbanta ng ika-6 na pagliko na immortal. Gayunpaman, alam din ni Yang Yian na ang pinakamakapangyarihang bagay tungkol sa maliit na Phoenix sa ngayon ay ang lilang apoy, at ang pangalawa ay ang mga balahibo ng Phoenix na maaaring umatake sa isang malaking lugar, tulad ng isang eksena ng libu-libong mga arrow na pinaputok ng sabay-sabay. Nakita niya ito noong huling pagkakataon sa Nine-Tailed Immortal Mansion. Ang pagpatay sa isang dwarf na hamarang sa kalsada at nagnakaw sa kanya ay hindi dapat maging problema. Ngunit nais ni Yang Yian na pumunta sa kailaliman ng Supreme Mountain upang mahanap si Wang Zai sa lalong madaling panahon, at ayaw niyang mag-aksaya ng oras dito. Kaya't sinabi niya kay Daor sa kanyang balikat, Daor, tulungan mo ang maliit na Phoenix at lutisin ang labanan sa lalong madaling panahon. Tumili. Tumili si Daor, na may kung anong pananibik sa boses, na para bang matagal na siyang hindi nakapagpigil. Sa mga buto ni Daor, hindi siya naging tahimik na tao. Palagi na lang pinapabore ni Yang Yiu si Daor at bihirang hayaang lumaban si Daor. Si Daor ay madalas na nagkukusa sa pag-atake kapag siya ay nasa panganib. Sa pagkakataong ito, ang pagpapahintulot kay Daor na tulungan ang maliit na Phoenix ay para sanayin din si Daor at para mapabilis ang pagtatapos ng labanan. Nang si Daor ay lumipad palabas pagkatapos matanggap ang utos ni Yang Yiu, ang maliit na Phoenix ay sinalakay din ng dwarf sa parehong oras. Marahil ay nararamdaman nito ang panloob na pagkabalisan ni Yang Yiu, at ang maliit na Phoenix ay hindi nagpapigil sa pag-atake nito. Pagkatapos ng sigaw ng Phoenix, direktang nag-transform ito sa orihinal nitong anyo at nagpaputok ng panibagong apoy sa dwarf. Ngunit sa pagkakataong ito ang apoy ay kulay ube. Tila napakaliit nito, ngunit nang maabot nito ang dwarf na 10 metro ang layo, bigla itong sumabog at naging isang malaking mushroom na malaapoy na bola ng apoy, na sumasakop sa isang lugar na 100 metro. Sa sandaling ito, ang dwarf ay lubos na natakot. Malinaw niyang naramdaman na ang lilang apoy ng maliit na Phoenix ay 12-dosenang beses na mas nakakatakot kaysa dati. Sa pagtingin sa lilang apoy na sumusugod sa kanya, ang nakapalibot na espasyo ay nasunog at nasira. Ang mga mag-aaral ng dwarf ay biglang lumiit at umungal, thick earth escape. Pagkahulog ng mga salita, mabilis na umatras ang duwende, at kasabay nito, isang mad-ilaw na halo ang lumabas sa kanyang katawan. Ang lupa ay umaalingaw-ngaw at nanginginig, ngunit may namumuong lupa sa kanya. Sa isang iglap, ang dwarf ay nag-ipon ng lupa sa kanyang katawan, na bumubuo ng isang 50 hanggang 60 metrong taas na earth ball, na bumabalot sa kanya dito, at mayroong isang malakas na katangian ng lupa na espiritu ng diwata na patuloy na nagtitipon. Nakabuo ng matatag na depensa. Boom! Nilamon ng lilang apoy ng maliit na Phoenix ang malaking earth ball. Nakita ni Yang Yian, Mei Jia, at Chanho na sa susunod na sandali nang mawala ang apoy, ang earth ball na nakabalot sa dwarf ay isang katlo na mas maliit. Ang dalawang katlo ng apoy na sinunog ng maliit na Phoenix ay direktang sumangga, at maging ang natitirang isang katlo ay naging pula na, tulad ng isang piraso ng pulang mainit na uling. Naisip ni Yang Yian na kahit na hindi masunog ang duwende, magiging pulubi siyang manok doon. Nako, hindi pulubi, dapat luto na siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang sumimangot si Yang Yian, at naramdaman niya na ang enerhiya ng langit at lupa ay hindi pa rin tumitigil sa pagbabarena sa Earth Mound. Nangangahulugan din ito na ang duwende ay hindi pa nasusunog hanggang sa mamatay, siya ay nasa bola ng lupa, buhay pa. Dahil dito, nagkaroon ng bagong pag-unawa si Yang Yian sa kakayahan ng dwarf na ito. Pagkatapos, tulad ng inaasahan, kung ano ang iniisip niya ay nakumpirma. Isang sarkastikong boses ang nagmula sa bola ng lupa, na nagsasabing, gusto akong sunugin ng munting masamang hayop, malayo ka pa. Ang pagsunog na ito ay nagpatibay sa aking makapal na lupang makatakas sa mahika. Hahaha. Ngayon, gusto kong makita kung ano ang magagawa mo. Galit na galit si Yang Yian nang marinig niya ito, at ang maliit na Phoenix ay napasigaw pa at akmang kikilos. Tumili. Ngunit sa sandaling ito, isang matalim na tunog ang umalangaw sa buong mundo. Isang flash ng gintong liwanag ang kumislap at sumugod sa earth ball. Puff! Sa isang mapurol na tunog, ang ginintoang liwanag ay agad na nawala sa earth ball, at sa susunod na segundo ay nag-drill ito mula sa kabilang dulo ng earth ball, tulad ng isang malakas na bala na tumatagos sa dingding ng lupa. Ang ginintoang liwanag na ito ay napakalakas. Tumili. Ang gintong liwanag ay walang alinlangan na Daor. Bumalik si Daor sa balikat ng bundok ni Yang Yiu, at may dugo sa kanyang maliliit na kuko, tumitili. Sa oras na ito, ngumiti si Yang Yiu at pinuri si Daor. Siya lang ang nakaintindi at nakakaalam ng ginawa ni Daor. Sa oras na ito, may sumigaw mula sa earth ball, at pagkatapos ay bumagsak ang malaking earth ball at nahati sa dalawang hati. Sa sumunod na segundo, lumitaw ang dwarf na si Sanxian na may takot sa mukha. Pero dumudugo ang noo niya.
Halatang dulot ito ng pag-atake ni Dower kanina lang. Hindi lang nito nabasag ang Earth Ball defense na inaakala ng dwarf na sobrang solid, ngunit dumiretso din ito dito at inatake ang dwarf. Sinira ng isang welga ang nagpahayag sa sarili na malakas na depensa ng dwarf. Ang mga apoy na nanunuya sa maliit na phoenix kanina ay hindi lamang walang magawa sa kanya, ngunit pinalakas din ang kanyang makakapal na lupang pagtakas. Sa sumunod na segundo, nasira ito ng strike ni Dower. Nasample ang mukha. Dumudugo ang mga kilay ng nakatulala na dwarf, at hindi makapaniwalang sinabi niya, paano ito posible, paano mo masisira ang pagtakas ko sa makapal na lupa? Imposible, imposible. Paunti-unting lumiliit ang boses ng dwarf habang nagsasalita, at agad na nawala ang kanyang hininga. Bang! Bumagsak ang dwarf sa lupa, eksaktong nahati ang katawan sa dalawang hati. Ang daming berde, pula, puti at berdeng mga bagay na nakakalat, na nakakadiri. Ngunit hindi nagulat si Yang Yio. Squeak squeak. Si Yang Dower ay tumingkayad sa balikat ni Yang Yio, tumili at umungal sa katawan ng dwarf sa lupa, labis na ipinagmamalaki, at humingi ng kredito kay Yang Yio. Okay, this time you deserve the credit. Hindi napigilan ni Yang Yian na mapangiti ng mapait sa batang hitsura ni Dower, ngunit nagustuhan niya si Dower ng ganito. Siya. Pinalalim din niya ang kanyang pangunawa sa matatalas na kuko ni Dower, at bamulong sa kanyang puso, mukhang nagbubulungan ako noon tungkol sa mga kuko ni Dower, at maaaring makatulong si Dower sa hinaharap. Ang dwarf ay isang nakakalat na walang kamatayan, ngunit pinatay ni Dower sa isang iglap. Hindi lamang nawasak ang kanyang pisikal na katawan, ngunit maging ang kanyang kaluluwa ay pinatay ni Dower. Dahil dito, tumingin si Yang Yian sa mga kuko ni Dower na may bagong mata. Nabawi din ng maliit na phoenix ang anyo ng tao sa oras na ito. Lumapit ito at tumingin kay Dower na may matingkad na ngiti, at pinuri si Dower, nakakamangha si Dower. Ang tono ay parang kapatid na nagpupuri sa kanyang kapatid. Tumili. Bata talaga si Dower. Matapos makinig sa papuri ng munting phoenix, tuwang-tuwa siya at tumalon sa mga bisig ng munting phoenix. Sa mga mata ni Yang Yian, parehong bata ang maliit na phoenix at Dower. Kaya lang, ang maliit na phoenix ngayon ay lumago ng husto kumpara sa dati. Nagsimula ang paglagang ito nang lamunin ng maliit na phoenix ang apoy mula sa estatwa ng phoenix sa ikatlong kuweba ng sagradong lupain ng angkan ng phoenix. Pagkatapos ng panahong iyon, lumaki ang maliit na phoenix, hindi lamang sa lakas, kundi pati na rin sa laki, mula 8 o 9 na taong gulang hanggang 11 o 12 taong gulang. Nagkaroon din ng pagbabago sa personalidad. Ang maliit na phoenix ay dating napakaseryoso, ngunit mula noon, ang maliit na phoenix ay naging madaldal at masayahin, tulad ngayon na aktibong nakikipag-usap kay Dower, at nagbago mula sa loob palabas. Ang mga pagbabagong ito sa maliit na phoenix ay nagpasaya kay Yang Yian. Matapos makitungo sa dwarf, inalagaan din ito ni Yang Yian. Kung tutuusin, na-provoke muna siya ng kabilang partido, at hindi siya nagkusang manggulo, kaya hindi siya natakot na patayin siya. Fair na. Nanguna si Yang Yian at naglakad pasulong. Si Dower ay tumili at naging isang gintong liwanag, na kumikislap sa katawan ng dwarf, at pagkatapos ay naabutan si Yang Yian, damapo sa balikat ni Yang Yian at tumili, may hawak na singsing sa kanyang maliliit na kuko at ibinigay ito kay Yang Yian. Masaya si Yang ngayon. Makakalimutan niya ang tungkol sa pagpatay at pagnanakaw. Siyempre, hindi siya ang pumatay. Si Dower, isang money grabber, ay hinding-hindi susuko dito. Napangiti siya at pinuri si Dower habang nagmamadaling pumunta. Kinuha niya ang storage ring sa dwarf. Matapos tingnan ang kanyang espiritual na kahulugan, hindi napigilan ni Yang Yio na mapabuntong hininga at sinabing, wow, mukhang napakayaman ng mga immortal sa isla ng Sansian. May 10 espiritual na gamot na 10,000 taong gulang na, at daan-daang iba pa na libu-libong taong gulang na. Mayroon pang ang 10 immortal na bato. Kabanata 1748 Pag-iingat ni Xiong Bai. Ang immortal na bato sa storage ring ng dwarf ay isang hindi inaasahang pakinabang, ngunit kinuha ni Yang Yian ang isa at natagpuan na ang grado ng immortal na bato sa storage ring ng dwarf ay mas mahina kaysa sa nakuha niya sa immortal na palasyo ng asawa ng kanyang amo na si Chanji. Ito ay isang mababang uri na immortal na bato ng elemento ng lupa ng 5 elemento, at ito ang pinakamahina sa mababang uri ng immortal na mga bato. Ngunit ito ay naiintindihan. Ayon sa sinabi ng matanda noon, bagamat bahagi ng immortal na mundo ang Sansian Island, binago nito ang kalikasan matapos mahulog sa lower world. Halimbawa, tulad ng kapangyarihan ng langit at lupa, ito ay naging immortal na espiritong enerhiya, at normal na ibaba ang ilang mga grado. Ngunit para kay Yang Yian, napakahusay din ito. Bagamat ito ang pinakamababang grado na mababang uri na immortal na bato, ang kapangyarihan ng langit at lupa na nakapaloob dito ay nalampasan ang anumang batong espiritu. Anyway, ito ay isang hindi inaasahang pakinabang.
Matapos ilagay ang storage ring ng dwarf, nagpatuloy si Yang Yian at ang kanyang mga kasama sa pag-akyat sa bundok. Ito ang pinakamababang taluktok ng kataas-taasang bundok. Sa pag-akyat pa, mayroong 72 gitnang taluktok at 36 na malalaking taluktok. Nang marinig nila ang tungkol kay Wang Zai sa Sanxian City, sinabing nakapasok si Wang Zai sa kailaliman ng Supreme Mountain. Ang lalim ng kataas-taasang bundok ay dapat sumangguni sa 36 na malalaking taluktok. Hindi na sila nang ahas na mag-aksaya pa ng oras at nagpatuloy sa pagsulong. Ang kataas-taasang bundok ay nahahati sa 3 lugar ng malaki, katamtaman at maliliit na taluktok. Ayon sa pangunawa ni Yang Yian, ang lakas at paglilinang ng mga Sanxian na naninirahan sa bawat lugar ng mga pangunahing taluktok ay likas na naiiba. Ang dwarf na nakatagpo nila ay nasa ika-4 na antas lamang. Ngayon ay papasok na sila sa 72 gitnang taluktok, at natatakot sila na makasalubong nila ang mas makapangyarihan. Gayunpaman, walang pakialam si Yang Yian. Anyway, pumunta na siya dito. Para kay Wang Zai man o para sa matanda na muling itayo ang kanyang walang kamatayang katawan, kailangan niyang umakyat, kahit na may mga bundok ng mga espada at dagat ng apoy sa unahan. Pagkaraan ng mahigit 100 metro, si Yang Yian at ang kanyang mga kasama ay lumakad sa isang patag na kalsada, at sa harap nila ay isa pang mas mataas na bundok. Alam niya na ito ang saklaw ng 72 taluktok. Ang mga taluktok dito ay malabo nang natatakpan ng mga ulap at ambon, na nangangahulugan na ang kataas-taasang bundok ay nagsisimula ng umabot sa isang tiyak na taas. Sinundan pa rin nila ang tulikulikong landas, at umakyat sila. Ngunit sa pagkakataong ito, isang aksidente ang nangyari. Nang umakyat sa gitnang taluktok, nalaman nilang walang daan na dadaanan sa kalagitnaan. Isang bato na kasing laki ng bahay ang bumungad sa kanilang harapan, na nakaharang sa daan paakyat ng bundok. Pagkatapos, maingat na pakiramdam, nalaman ni Yang Yian na may mga pagbabago sa enerhiya at pagkislap. Nang hindi masyadong nag-iisip, maaari niyang hulaan na maaaring may gumawa nito ng kusa. Sa pagtingin sa malaking bato sa kanyang harapan, sumimangot si Yang Yian at huminga ng malalim para pigilan ang galit sa kanyang puso. Doon, ay maraming nakakalat na immortal na naninirahan sa kataas-taasang bundok. Ayaw niyang gumawa ng anumang gulo, iniisip na mas mabuti na magkaroon ng kaunting problema kaysa higit pa. Pagkatapos ay ikinulong niya ang kanyang mga kamao at sinabi sa mga Diyos ng hangin sa paligid niya, si Yang Yian, ang Panginoon ng Yunmen Fairyland sa mundo ng paglilinang, ay humiram ng kalsada. Mangyaring tulungan ako, mga kapwa-tawista ng bundok na ito. Salamat. Sa anumang kaso, ang kagandahang loob ay mauna at ang puwersa ay darating sa ibang pagkakataon. Hindi niya gustong magdulot ng gulo, ngunit hindi siya natatakot dito, at hindi siya isang malambot na persimmon. Tuluyan na siyang na-provoke ng mga duwende noon kaya wala siyang pinagsisisihan sa pagpatay sa kanila. Ngayon ay iniisip pa rin niya na dahil nasa teritoryo siya ng iba, dapat siyang maging low profile. Pagkatapos niyang magkayem ng mga kamao at magsalita, naghintay siya ng sagot, dahil alam niyang siguradong may tao sa dilim. Tamang-tama, sa sandaling matapos siyang magsalita, isang matinis na boses ang lumabas, "Haha, mayroon kang malaking pangalan, ang Panginoon ng Fairyland. Napakayabang mo, hindi nakakagulat na naglakas loob kang patayin ang aking matandang kapitbahay. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag sa loob ng ilang araw, huwag mo nang isipin ang paghiram ng kalsada." Narinig ni Yang Yian ang boses ng taong ito na umaalingaw-ngaw sa lahat ng direksyon, at saglit na hindi siya mahanap, kaya't sinabi niya sa maliliit na phoenix sa paligid niya, "Maghanap ka ng isang tao, sa paghusga mula sa tono ng kabilang partido, natatakot ako na hindi ito magtatapos ng maayos." Nang marinig ni Yang Yian na sinabi ng kabilang partido ang matandang kapitbahay, alam niyang dwarf iyon. Walang ibang tao. Nakapatay lang ng duwende ang umaakyat sa bundok, at malapit lang ang distansya ng dalawa, kaya matatawag nga silang magkapitbahay. Pagkatapos turuan ng Little Phoenix, pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at sinabing, "Hinarang ng duwende ang kalsada at ninakawan tayo. Dapat siyang patayin. Isa siyang daga. Gumalaw ka ng bato para harangan ang daan. Pareho ka ng duwende. Mukhang hindi siya bagay. Lumabas ka kung manggahas ka." Habang nagsasalita, biglang kinuha ni Yang Yian ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay at inihampas ito sa malaking bato na nakaharang sa daanan. Boom! Nabasag ng espada ang malaking bato. Dahil alam niyang naghahanap ng gulo ang kabilang partido, hindi magalang si Yang Yian. Una courtesy at pagkatapos ay puwersa. Binati na kita. Kung hindi ka sumuko, hindi ako madaling guluhin. Nahanap siya ni Kuya. Siya ay nasa isang malaking puno 50 metro sa iyong kaliwa. Sa oras na ito, ang voice transmission ng Little Phoenix ay nakarating sa tainga ni Yang Yian. Tahimik na tumanggaw si Yang Yian, na nagpapahiwatig na alam niya, at sinenyasan ang Little Phoenix na huwag kumilos. This time siya na mismo ang gagawa.
Sa susunod na sandali, na-activate ni Yang Yiu ang 7 kulay na treasure na damit at nawala kaagad. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang nagtatago sa mga siksik na dahon sa isang malaking puno 50 metro ang layo mula sa bukid. Siya ang kausap lang ni Yang Yiu. Ang lalaking ito ay tinawag na Xiong Bai, ang master ng Baiyu Peak ng 72 Peak. Ang kanyang paglilinang ay nasa ika-5 antas. Siya ay kapitbahay ng duwende, at ang mga taluktok ng dalawa ay medyo malapit. Dati, noong nag-eensayo siya sa dojo, naramdaman niya ang pagbabago-bago ng enerhiya ng langit at lupa. Nang ilabas niya ang kanyang espiritual na kamalayan upang suriin, natagpuan niya na ang duwende ay pinatay at ang kanyang katawan ay nahati sa 2 bahagi. Noong una, hindi kailanman naisip ni Xiong Bai ang paghihiganti. Bagamat magkapitbahay sila, talagang nagsasanay sila ng kani-kanyang paraan at walang gaanong komunikasyon. Pinahinto niya si Yang Yian at ang iba pa dahil nakita niyang tinanggap ni Yang Yian ang storage ring ni Xiong Bai at sinabing mayroong 10 immortal na bato sa loob nito. Sa oras na ito, naging sakam si Xiong Bai. Alam niyang kadalasang ginagawa ito ng duwende at pamilyar lang sila sa isa't isa. Siyempre, si Xiong Bai ay sakam at nakahanap ng lehitimong dahilan para sa kanyang sarili. Dahil dito ay kapitbahay siya ng duwende. Ngayong nakita niyang pinatay siya, makatuwirang ipaghiganti niya siya bilang kapitbahay. Kaya't makatuwirang pilitin ang singsing na imbakan ng dwarf mula kay Yang Yian. Hindi nag-alala si Xiong Bai sa lakas ni Yang Yian at ng iba pa. Bagamat nagawang patayin ni Yang Yian at ng iba pa ang dwarf, ito ay dahil ang dwarf ay hindi sapat na malakas, o maaaring ang dwarf ay masyadong pabaya bilang isang kapitbahay, kaya normal para sa isang 4th turn immortal na mapatay. Ngunit iba si Xiong Bai. Isa siyang 5th turn immortal. Parang may iisang turn difference lang sa 4th turn immortal at 5th turn immortal, pero sa totoo lang, may pagkakaiba sa pagitan ng turn na ito, na isang malaking kaharian. Kaya hindi naisip ni Xiong Bai na si Yang Yiu at ang iba pa ay makakatakas dito. Ang matandang kapitbahay ay walang kakayahan na patayin ang dwarf na kapitbahay. Para sa kanya, hindi niya inisip na maging dahado, at si Xiong Bai ay isang napakamaingat na tao tuwing weekday. Nilalaro niya ang paraan ng pagiging malambot at mapanlinlang, kaya nadama niya na ang kanyang paglilinang ay mas mataas kaysa kay Yang Yiu at sa iba pa, ngunit pinili niyang hindi harapin sila ng direkta, ngunit nagtago sa dilim upang makahanap ng pagkakataong maglaro ng mapanlinlang. Siya ay nagtatago sa malaking puno na naghihintay ng pagkakataong lumitaw, at binibigyang pansin ang bukid anumang oras. Ngunit nakita niyang binasag ni Yang Yiu ang malaking bato na sadyang inilipat niya upang harangan ang daan gamit ang isang espada, at pagkatapos ay nawala sa manipis na hangin. Si Xiong Bai, na palaging binibigyang pansin si Yang Yiu, ay laging nababalot sa bukid ng kanyang kamalayan, at nalaman niyang hindi niya maramdaman ang anumang hininga ni Yang Yiu. Sa susunod na sandali, naramdaman ni Xiong Bai ang biglaang lamig sa kanyang mga buto, at walang pag-aalinlangan, umatras siya mula sa malaking puno. Ang pang-anim na pandaman ni Xiong Bai ay napakalakas, at ang kanyang pangunawa ay higit pa sa maraming nakakalat na immortal. Ito ay nauugnay sa pamamaraan ng pagsasanay na kanyang nilinang. Dahil sa pangunawang ito, paulit-ulit siyang nakatakas sa mga sakuna sa kanyang mahabang daan ng paglilinang. Kahit na si Yang Yiu ay isang cultivator lamang sa Ascension Realm sa mga mata ni Xiong Bai, naniniwala pa rin siya sa kanyang perception. Boom! Sa sandaling tumakas si Xiong Bai mula sa puno, nagkaroon ng dagandong mula sa puno, at sa susunod na sandali ay bumagsak ang puno. Ang malakas na puwersa ng pag-atake ay nakaapekto pa rin kay Xiong Bai, na naging sanhi ng kanyang pagluwa ng malaking subo ng dugo. Naramdaman ang malakas na hininga sa hangin, at iniisip ang tahimik na pagsabog ng kapangyarihan sa puno, naramdaman ni Xiong Bai ang lamig sa kanyang likod at labis na natakot. Alam niyang tiyak na ang batang lalaki ang nawala. Grabe! Maraming invisibility skills, at may mga bakas sa makapangyarihang invisibility technique, ngunit matapos mawala si Yang Yiu ngayon lang, hindi naramdaman ni Xiong Bai ang kahit katiting na pagbabago sa enerhiya. Ipinapakita nito na ang invisibility ability ni Yang Yiu ay walang kamali-mali. Mga freak ang mga ganyang tao. At ang aura na ibinubuga sa pagitan ng langit at lupa pagkatapos mabali ang puno, sa pakiramdam ni Xiong Bai, ay mas malakas pa kaysa sa kanyang kapangyarihan bilang isang ika-5 turn na walang kamatayan. Matapos lumipad palayo sa puno, si Xiong Bai mismo ay naapektuhan ng malakas na resulta at nagsuka ng dugo. Sa oras na ito, hindi siya tumigil sa lahat, at dumiretso sa malayo. Pakiramdam niya ay tiyak na may lakas ang batang ito na pinangalanang Yang Yiu na patayin siya. Sa takot, si Xiong Bai ay tumakas ng walang tigil, at hindi nahiya. Ito ang espiritual na kaginhawaan ng kanyang pagkatao. Masama ang manatili. Pagkatapos ng libu-libong taon ng pagsasanay, naunawaan ni Xiong Bai ang isang katotohanan. Tanging ang mga nabubuhay ay maaaring maging malakas anumang oras.
Kapag namatay ka, ikaw ay magiging isang tumpok ng dilaw na lupa at mawawala sa manipis na hangin. Kabanata 1749 na Wanling Zenrin. Si Yang Yiyu ay lumitaw hindi kalayuan sa puno, ang kanyang anyo ay nahayag, nakatingin sa taong tumatakbo palayo sa malayo, bumubulong, napakamatalim na tao. Dahil ginamit niya ang stealth function ng 7-colored treasure clothes last time at nagningning sa Nine-Tailed Immortal Palace, naisip ni Yang Yiyu na madaling patayin ang taong ito na nagtatago sa puno, ngunit hindi niya alam na mayroon siyang ganoong katalas na pang-amoy at tumakbo ng walang pag-aalinlangan kapag siya ay hindi nakikita. At hindi siya tumigil sa lahat, napaka mapagpasyahan. Bahagya itong natigilan at nagtaas din ng pagbabantay. Tila hindi lahat ng nagkalat na immortal sa kataas-taasang bundok ay hanggal tulad ng mga duwende. Hindi niya hinabol dahil napakabilis ng kabilang party, at baka hindi niya mahabol kahit na humabol siya. Pag-aaksaya lang ng oras sa kanya ang paghabol, basta't hindi niya ito pinigilan sa pag-akyat. Lumipad si Sister May, huwag mong habulin. May nakita rin siyang lumilipad palayo sa puno sa unang pagkakataon. Umiling si Yang Yiyu, huwag mo na siyang habulin, nakakainip na. Mas mahalaga na mahanap si Wang Zai sa kailaliman ng Supreme Mountain sa lalong madaling panahon. Tama na, tara na. Pagkatapos ay nagpatuloy ang ilang tao sa pag-akyat sa bundok. Sa katunayan, ang 72 gitnang taluktok ay mas mataas kaysa sa maliliit na taluktok. Nasa kalagitnaan pa lang sila ng bundok at malayo pa sila sa tuktok ng bundok. Pagkatapos lamang marating ang gitnang taluktok, maaari silang makapasok sa 36 na malalaking taluktok, na siyang lalim ng kataas-taasang bundok. Ang buong Supreme Mountain ay isang serye ng mga hakbang. Mayroong maraming mga taluktok, ngunit mayroon lamang isang pangunahing daan patungo sa tuktok. Kung tatahak ka sa ibang maliliit na kalsada, lalo ka lang lalakad, at hindi mo mararating ang tuktok ng bundok o ang lalim ng kataas-taasang bundok. Pabayaan na lang ni Yang Yiyu at ng iba pa ang patuloy na pag-akyat sa bundok. Si Xiongbai, na tumatakbong palayo, ay nakarating sa tuktok ng bundok sa isang hininga, ngunit hindi siya bumalik sa kanyang kuweba, ngunit pumunta sa isa pang bundok. Xiongbai. Hindi pumunta sa kanyang sariling dojo, ngunit tumakbo sa dojo ng iba. May dalawang dahilan. Una, ang kanyang dojo ay nasa pangunahing daan patungo sa tuktok ng Supreme Mountain. Natakot siya na si Yang Yiyu ay magdudulot ng gulo para sa kanya, kaya hindi siya nang ahas na bumalik sa kanyang dojo. Pangalawa, nakaramdam ng hinanakit at ayaw si Xiongbai. Isa siyang fifth-turn immortal na nagpractice ng libu-libong taon at miyembro ng isang malaking sekta. Kailan pa siya napahiya ng ganito? Kaya't hindi niya mailunok ang hiningang ito, ngunit alam din niyang hindi siya kalaban ni Yang Yiyu, kaya gusto niyang makahanap ng mabuting kaibigan na tutulong sa kanya na mailabas ang kanyang galit. Hindi kalayuan sa kanyang dojo, mayroong isang Daoist, ang dojo ni Wanling Zenrin. Bago namatay si Wanling Zenrin, siya ay isang disipulo ng Wanling Holy Land sa Cultivation World. Ipinanganak siya sa mataas na antas ng banal na lupain. Pagkarating sa isla ng Sanxian, ang mga disipulong ito ng banal na lupain ay matagal nang nakikipag-ugnayan. Ang mga alituntunin ng Sanxian Island ay hindi pinahintulutan ang pagtatatag ng anumang sekta, ngunit para sa mga disipulong ito ng banal na lupain, walang duda na magkakaroon pa rin sila ng pakikipag-ugnayan. Ang dahilan kung bakit hinanap ni Xiongbai si Wanling Zenrin ay dahil kilala nila ang isa't isa noong nasa Cultivation World sila. Minsan na niyang nailigtas ang buhay ni Wanling Zenrin, kaya pagdating nila sa Sanxian Island, mas maganda pa ang kanilang relasyon kaysa dati. Si Wanling Zenrin ay may malakas na network ng mga tao. Ang mga disipulo ng 8 banal na lugar sa mundo ng paglilinang ay maliit pa rin sa isla ng Sanxian. Ang bawat isa sa kanila ay may natatanging mahiwagang kapangyarihan. 5-turn Sanxian din sila, pero sila ang pinakamagaling sa 5-turn level. Dapat walang problema sa pakikitungo kay Yang Yiyu at sa iba pa, kaya dumating si Xiongbai. Isang bundok ng kagubatan ng kawayan, sa kagubatan ng kawayan na kulay ube. Si Xiongbai ay lumitaw sa labas ng pawid na patio sa lilang kagubatan ng kawayan. Mukhang simple at artistic. Napakababa ng bakod na gawa sa purple na kawayan. Makikita mo ang 3 bahay na pawid sa looban sa isang sulyap. Ang bahay na gawa sa pawid sa gitna ay matangkad, at ang 2 gilid ay mapula, na may makatwirang layout. Bagamat maliit ang maya, nasa kanya ang lahat ng laman loob. May gate din. Ang nasa itaas na bundok ng Plague ay nagsasabing Zizuju. Ito ang Daoist na templo ng Wanling Zenrin. Ang estado ng pag-iisip ng bawat practitioner ay iba sa isa't isa. Ang sariling Daoist na templo ni Xiongbai ay ganap na naiiba sa isang ito, na matatawag na kahanga-hanga. Pagdating sa pintuan, si Xiongbai ay hindi nagmamadaling pumasok, ngunit gumala sandali sa labas ng gate, iniisip kung paano ihahanda ang kanyang talumpati. Ngunit bago pa niya ito maisip, kusang bumukas ang pintong gawa sa pawid,
At lumabas ang isang malakas na boses, Kuya Xiong, dahil nandito ka, bakit hindi ka pumasok? Pumasok ka kaagad. Ang tagal mo na ring hindi nakakapunta rito. Pumasok ka. Nagkataon na may ilang matandang kaibigan ang nandito. Mag-inuman tayo at magkwentuhan. Xiong. Natigilan si Bai nang marinig ang boses. Medyo mapatla pa rin ang kanyang mukha, at ang dugo sa gilid ng kanyang bibig ay hindi pa natutuyo. Sa katunayan, sadyang hindi niya pinunasan ang mga pinsalang dulot ng pag-atake ni Yang Yiyo, para lang ipakita ang kanyang awa, at hayaang kumilos si Wanling Zhenren. Nang marinig niya ang sinabi ni Wanling Zhenren na may ilang matandang kaibigan, alam ni Xiongbai na sila ay nakakalat na mga immortal mula sa ilang pangunahing mga banal na lugar sa Bojudo Cultivation World. Lihim siyang natuwa sa kanyang puso. Ito ay isang magandang pagkakataon upang subukang makita kung kaya niyang patayin si Yang Yiyo at ang iba pa ng magkasama at alisin ang masamang ugali sa kanyang puso. Sa pag-ikot ng kanyang mga mata, umiyak si Xiongbai at tumakbo sa pinto ng may umuugong na mga hakbang. Pagkapasok sa bakuran, sumigaw siya, Brother Wanling, mangyaring magdesisyon para sa akin, bilang. Nang matapos siyang magsalita, dumating na si Xiongbai sa bulwagan ng kubo na gawa sa pawid. Sa sandaling ito, ang unang tao sa bulwagan ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng puting damit, at may dalawang tao sa magkabilang gilid, may matanda at ilang bata. Ngunit nang makapasok si Xiongbai, tumayo si Wanling Zhenren at sinabi sa malalim na boses, Brother Xiong, sino ang nang-ahas na saktan ka? Si Wanling Zhenren at ang apat pang tao ay sabay na tumingin kay Xiongbai. Alam ng lahat na si Xiongbai ay nasugatan ng isang tao nang makita nila ang kanyang hitsura. Sa oras na ito, sinabi ni Xiongbai na may malungkot na mukha, ito ay isang bata mula sa mundo ng paglilinang, na nag-aangking si Yang Yian, ang Panginoon ng Yunmen Fairyland, ang pumatay sa aking kapitbahay. Lumakad lang ako para tanungin ang dahilan, at siya ay lumaban. Ako, hey! Ang lahat ng ito ay dahil hindi ako natuto ng mabuti, at ang batang iyon ay nasaktan niya. Mangyaring tulungan mo ako. Ha? Napakatapang mo, naglakas loob kang pumunta sa Supreme Mountain para manggulo, maaari ka bang maging 6 na turn immortal? Sabi ni Wanling Zhenren sa malalim na boses. Xiongbai, hindi. Ang taong iyon ay isang cultivator na umabot sa perpektong antas ng ascension, hindi isang ika-6 na antas na immortal. Paano ka masasaktan ng isang cultivator sa antas ng ascension? Nagtatakang tanong ni Zhenren Wanling. Mapait na ngumiti si Xiongbai at sinabing, Brother Wanling, hindi mo alam, hindi ko alam kung anong uri ng lihim na invisibility ang ginawa ng batang iyon. Wala akong makitang hininga mula sa kanya. Kaya nga maswerte ako, hindi dahil mataas ang antas ng cultivation ng bata. Sa sandaling ito, upang kaladkarin ang dawas na si Wanling sa tubig at tulungan siyang ilabas ang kanyang galit, nagsalita si Xiongbai ng mga kalahating katotohanan at itinago ang dahilan kung bakit naramdaman niyang mas malakas pa ang hininga ni Yang Yiyo kaysa sa kanya. Habang nag-uusap ang dalawa, isa sa mga matatandang lalaki, na mga 60 taong gulang, ay tumayo, tinitigan si Xiongbai at nagtanong, Brother Xiong, sinabi mo lang na ang batang iyon ay nag-claim na siya ang Panginoon ng Yunmen Fairyland, Yang Yiyo. Hindi pa nakita ni Xiongbai ang iba pang 4 na tao maliban kay Wanling Zhenren, ngunit maaari niyang hulaan na ang mga makakasama ni Wanling Zhenren ay ang mga nakakalat na immortal mula sa banal na lupain. Malinaw na mahulaan niya ito, ngunit para sa kapakanan ng maliit na pagkakaibigan na iyon, sinadya niyang tumingin kay Wanling Zhenren at nagtanong, hindi ko pa naitatanong ang mga kapwa-tawista na ito. Natigilan sandali si Wanling Zhenren, ngumiti ng mapait at nagpakilala kay Xiongbai, nakalimutan kong ipakilala sa iyo, kapatid. Ito si Brother Niu, isang mataas na antas na nakakalat na immortal sa ika-5 ranggo mula sa Bailian Villa, Brother Ma mula sa Ghost Holy Land, Brother Long mula sa Changjian Mountain, at Brother Hao mula sa Shenfo Lingzang, ngunit lahat tayo ay nasa mundo ng Shenfo Lingzang. Pag-alagala, ang ilan ay nag-iisa, at bihira silang lumapit sa akin. Pagkatapos bigyan ng maikling pagpapakilala si Xiongbai, sinabi ni Wanling Zhenren sa 4 na tao, ito si Xiongbai, ang aking mabuting kaibigan din, na nagligtas sa aking buhay. Binabati ng aking nakababatang kapatid na si Xiongbai ang 4 na kapatid na Daoist. Bagamat lahat sila ay 5th turn na nakakalat na mga immortal, mayroon ding mga pagkakaiba sa katayuan. Alam ni Xiongbai na siya ay isang mababang antas ng ika-5 turn na nakakalat na immortal at hindi may kukumpara sa 5 likod na nakakalat na mga immortal ng marangal na kapanganakan, kaya ibinababo niya ang kanyang saloobin kapag nagsasalita. Tuwang-tuwa ang 4 na tao at may magandang impresyon kay Xiongbai. Si Kuya Xiong ay magalang. Matapos magbalik ng pagbati ang 4, ang matandang lalaki mula sa Bailian Villa ay nagtanong, Kuya Xiong, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Oh, masyado akong nasasabik na makita kayong mga kaibigang tao, at nakalimutan ko nang magambala ako. Patawarin mo ako,
Tama, ang batang iyon ay nag-claim na mula sa Yunmen Fairyland sa mundo ng paglilinang, at ang kanyang pangalan ay Yang Yiyo. Hindi ako magkakamali. Sabi ni Xiongbai ng buong kumpiyansa. Sa sandaling ito, nagkatinginan ang matanda at ang apat. Pagkatapos ay malungkot na sinabi ng immortal na may apelyidong Long mula sa bundok Tianjian, "Bueno, naghahanap ako ng pagkakataon para ipaghiganti ang aking nakababatang kapatid sa mga taon na ito, ngunit dahil ang Heavenly Dao ay may napakaraming paghihigpit sa amin na mga immortal, hindi na ako nakaalis. Ang batang iyon ay pumunta sa aking pintuan ng mag-isa. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya pakakawalan. Tama. Nang sumiklab ang mga demonyo sa mundo ng paglilinang, ilang pamilyang tulad ko ang sumama sa mga tao upang patayin ang mga demonyo, ngunit hindi namin akalain na papatayin kami ni Yang Yiyo. Sa pagkakataong ito, kailangan na natin siyang balatan ng buhay." Ang walang kamatayang apelyidong Niu mula sa Bailian Villa ay nagsabi sa malalim na boses. "Oo, hindi natin malalampasan si Yang Yiyo. Sa mga immortal na pumunta doon noong taong iyon, may isang batang disipulo ko. Siya ay isang henyo, ngunit sa kasamaang palad siya ay pinatay ni Yang Yiyo. Ngayon, ipaghihiganti ko ang aking disipulo." Kabanata 1750. Hindi pa rin niya ito sineseryoso. Sa pagsasalita tungkol kay Yang Yiyan sa mundo ng paglilinang, naalala ng mga immortal mula sa ilang mga banal na lugar na ang taong ito ang pumatay ng ilang tao na ipinadala upang sugpuin ang paghihimagsik ng angkan ng demonyo sa mundo ng paglilinang mahigit 200 taon na ang nakalilipas. Ang mga immortal ng ilang pamilya ay namatay sa kamay ni Yang Yiyan noong taong iyon at hindi na bumalik. Siyempre, maliban sa mga immortal ng Changsheng Palace at Xuanyuan Dynasty, ang mga immortal ng ibang pamilya ay namatay sa kamay ng demonyo o sa kamay ni Yang Yiyan. Ang pagkamatay ng ilang immortal ay ang pagtulak din ni Lier Maho, kung hindi ay hindi sila mapapatay ni Yang Yiyan sa isang iglap. Ngunit para sa mga immortal mula sa mga banal na lugar tulad ng Sanxian Island, anuman ang mangyari, ang pagkamatay ng mga immortal sa mga taong iyon ay dapat mabilang sa kamay ni Yang Yiyan. Madaling makapasok sa Sanxian Island, ngunit mahirap umalis sa Sanxian Island. Ang pinakakritikal na punto ay ang mga immortal ng Sanxian Island ay kailangang sugpuin ang kanilang paglilinang sa ikatlong antas kapag sila ay pumunta sa mundo ng mga magsasaka, at mayroong maraming mga paghihigpit. Kaya kahit na alam nila na maraming immortal ang namatay sa kamay ni Yang Yiyan, nakatitig lang sila ng walang laman, at mahigit 200 taon na ang lumipas. Ngunit ang mga immortal ng mga pangunahing banal na lupain ay naalala lahat ang account na ito kay Yang Yiyo. Ang hindi pagpunta sa mundo ng mga magsasaka para maghiganti kay Yang Yiyo ay hindi nangangahulugan na nakalimutan na nila ang account na ito. Bukod dito, ang bagay na ito ay napansin ng ilang malalaking immortal, na labis na hindi nasisiyahan kay Yang Yiyo. Pinarusahan na nila ang tanging dalawang immortal na nakaligtas sa taong iyon at hanggang ngayon ay hindi pa nakakalabas. Ang dalawang dakilang immortal noong panahong iyon ay sina Chi Maodu ng Hall of Immortals at Xuanyuan Kaiming ng Xuanyuan Dynasty. Ang dalawang taong ito ay hindi nakilahok sa pakikipagsabwatan sa pagitan ni Nolan Yufeng at ng iba pa sa mga demonyo, at hindi sila pinatay dahil sa kanilang koneksyon kay Yang Yiyo. Pagkatapos, bumalik sila sa Sanxian Island at pinarusahan ng ilang immortal. Mayroong ilang 6-turn level old monsters sa Sanxian Island, na nagmumula sa ilang pangunahing banal na lupain. Ang mga taong ito ay ang pagkakaroon ng Sanxian Island Pyramid. Dahil nagmula sila sa banal na lupain ng mundo ng mga magsasaka, pinangangalagaan din nila ang mundo ng mga magsasaka. Nang sumiklab ang mga demonyo sa mundo ng paglilinang, ang nangungunang mga immortal sa isla ng Sanxian ang nagpadala ng mga tao sa mundo ng paglilinang. Ngunit sa huli, lahat sila ay pinatay ni Yang Yiyo, na nagpalungkot sa ilang nangungunang immortal. Ito ay isang sampal sa mukha. Maraming malalaking tao ang hindi nasiyahan kay Yang Yiyo, at ang mga immortal sa ibaba ay natural na mas hindi nasisiyahan. Halimbawa, ang mga immortal ni Wanling Zhenren, pagkatapos marinig ang pangalan ni Yang Yiyo, agad nilang naalala kung sino si Yang Yiyo. Sa oras na ito, nang sabihin ito ng apat na immortal, naalala rin ni Wanling Zhenren kung sino si Yang Yiyo. Natural na nabalitaan niya ang nangyari noon, at ang ninuno sa itaas niya ay nawalan ng galit. Si Xiongbai lamang ang nalilito, ngunit napakasaya niya sa kanyang puso. Tila ang mga taong ito ay may sama ng loob kay Yang Yiyo na mas madaling harapin. Nagkunwaring tanga si Xiongbai at nagsabi, "Mga kapatid, nabalitaan kong may sama kayo ng loob kay Yang Yiyo." Sa oras na ito, sinabi ni Wanling Zhenren, ito ay higit pa sa isang sama ng loob. Mahigit 200 taon na ang nakalilipas, ang mga demonyo sa mundo ng magsasaka ay sumiklab. Maraming mga ninuno ang nagpadala ng mga tao upang patayin ang mga demonyo. Sino ang nakakaalam na ang lahat ng nakakalat na mga immortal na ipinadala ng mga banal na lugar ay pinatay ni Yang Yiyo? Hindi mo alam ang tungkol dito sa panahon ng iyong paghiwalay sa mga tao. Ang Tungxian Palace at Daozuo ay hindi dumating ngayon, kung hindi, ito ay magiging mas masigla.
Pagkatapos ng paliwanag ni Wanling Zhenren, lubos na naunawaan ni Xiong Bai. Buti na lang at hindi na niya kailangan mag-insulto. Kung kikilos ang 5 taong naroroon ngayon, si Yang Yiyo ay patay na. Lahat, umalis na tayo. Halina't kilalanin natin si Yang Yiyo. 3 ba talaga ang ulo at 6 na armadong lalaki? Huhulihin natin siya at ibibigay sa mga ninuno para itapon. Tumayo si Wanling Zhenren at sinabi. Tara na. Kuya Xiong, manguna ka. Pagkatapos ay umalis ang 6 na tao sa Purple Bamboo Forest upang makipag-ayos kay Yang Yiyo, at bawat isa sa kanila ay napaka-aktibo. Dahil sa mga mata ni Wanling Zhenren at ng iba pa, si Yang Yiyo ay itinuring na isang regalo na magpapasaya sa mga ninuno. Alam ito ng lahat, ngunit hindi nila ito sinabi. Ilang nagkalat na immortal ang lumabas sa 8 banal na lugar sa mundo ng paglilinang. Ngunit walang maraming tao sa buong mundo ng paglilinang na ligtas na makaligtas sa 6 na beses na nakakalat na walang kamatayang makalangit na kapigatian. Sa totoo lang, maraming pamilya ang aktwal na may 6 na turn na nakakalat na immortal na mga ninuno, ngunit ang mga nakakalat na immortal ay nahahati din sa matataas at mababang antas tulad ng mga cultivator. Upang maging tumpak, mayroon lamang 3 nakakalat na immortal na maaaring maabot ang tuktok ng 6 na pagliko sa bilog ng mga pangunahing puwersa ng banal na lupain. Ang natitira ay hindi pa umabot sa rurok. Ngunit ang pagiging isang 6 na turn na nakakalat na immortal ay isang kahangahangang pag-iral. Dahil mayroong 12 pagdurusa para sa mga nakakalat na immortal, bawat 3 pagliko ay isang malaking watershed, 3 pagliko ng isang beses, 6 na pagliko ng isang beses, 9 na pagliko ng isang beses, at 12 pagliko ng isang beses. Ang bawat oras ay mas malakas kaysa sa nauna. Bagamat silang lahat ay 5 lipat na nakakalat na mga immortal, na nahaharap sa 6 na beses na nakakalat na immortal na kapigatian sa langit, wala ni isa sa kanilang 6 ang nang-ahas na magsabi ng 100% na makakaligtas sila rito. Napakaliit ng posibilidad. Kaya't ang 6 na turn na nakakalat na immortal ay ang mga malalakas sa nakakalat na immortal na isla. Sa katunayan, 3 sa mga ninuno na nakarating sa rurok ng 6 na turn na nakakalat na mga immortal ay mas makapangyarihang mga figure. Hindi lamang sila ay may maraming paglilinang, ngunit sila rin ay nakabisado ng maraming mahiwagang pamana. Kung maaari silang mag-curry ng pabor sa kanila, ang anumang mahiwagang kapangyarihan ay lubos na magpapataas ng kanilang lakas. Siyempre, pinahahalagahan ni Wanling Zhenren at ng iba pa hindi lamang ang mahiwagang pamana ng ilang mga ninuno, ngunit nais ding malaman mula sa mga ninuno kung paano makaliligtas sa 6 na beses na nakakalat na walang kamatayang makalangit na kapigatian, na isang malaking watershed heavenly tribulation. Ito ang tunay na layunin ng kanilang marinig na si Yang Yiyo ang pumunta sa Supremo, at lahat sila ay nasa sabik na makahanap ng gulo kay Yang Yiyo. Kung tungkol sa paghihiganti para sa mga nawawalang nakakalat na immortal, iyon ay isang dahilan lamang. Ang tunay na layunin ay upang mahuli si Yang Yiyo at magbigay ng pabor sa ilang mga ninuno at nakakalat na mga immortal. Sa sandaling ito, pinangunahan ni Xiong Bai, at ang 6 na tao ay lumabas ng bundok upang humanap ng gulo kay Yang Yiyo. Sa oras na ito, natural na hindi alam ni Yang Yiyo na hinanap ni Xiong Bai si Wanling Zhenren upang mailabas ang kanyang galit. Nagkataon, ang 4 na tao na panauhin sa Daoist Temple ni Wanling Zhenren ay pawang mga immortal mula sa ilang pangunahing mga banal na lugar, at lahat sila ay kanyang mga kaaway sa ugat. Bukod dito, ang katotohanan na pinatay niya ang ilang immortal sa labanan sa pagitan ng Yunmen at ng mga demonyo ay naaalala pa rin ng mga taong ito pagkatapos ng mahigit 200 taon. Napansin din ang insidente ng ilang bigwigs ng Sanxian Island, na nagpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan sa kanya. Ngayon ito ay katumbas ng pagsasabi na ang mga alapairs ng ilang malalaking immortal ay nakatutok sa kanya. Sa sandaling ito, makalipas ang 4 na oras, siya, si Sister Mei, Chanho, Little Phoenix, at Dower ay naglakad lamang ng higit sa kalahati ng daan. Pagtingala, hindi pa rin nila makita ang dulo ng tuktok ng bundok. Ang 72 gitnang taluktok ay talagang mas malaki sa 108 maliliit na taluktok, bumantong hininga si Chanho. Si Yang Yiyo ay naglalakad sa unahan, at nang marinig niya si Chanho na nagsasalita, ngumiti siya at sinabing, Sister Chanho, bakit hindi ka bumaba ng bundok at hintayin ako? Kapag nahanap ko si Wang Zai at natapos ang aking negosyo, magkikita tayo sa Sanxian City sa paanan ng bundok. Sok, hindi ako duwag, hindi na kailangan, at huwag kang mag-alala na pipigilan kita. Bagamat nasa unang yugto pa lang ako ng Ascension Realm, maaaring hindi mas masahol pa ang kakayahan ko kaysa sa iyo, haha. Natural na naiintindihan ni Chanho ang ibig sabihin ni Yang Yiyo, ito ay hindi hihigit sa takot na magdusa ito kung hindi niya ito gusto, at implikasyon niya ito. Ate Chanho, hindi ako natatakot na pigilan mo ako, nagsasabi ako ng totoo, hindi ako sigurado kung kailan ako pupunta, natatakot lang akong masayang ang oras mo. Nagsalita siyang kalahating totoo at kalahating mali.
Inilibot ni Chanfo ang kanyang mga mata at sinabing, "Okay, nag-away kami sa isa't isa sa Mountain and Sea Realm, at kami ay magkaibigan ng buhay at kamatayan. Hindi na kailangang sabihin ang mga magalang na salita na ito. Okay, kung ganoon Sister Chanho, ingatan mo ang iyong sarili. Maraming nakakalat na immortal sa kataas-taasang bundok. Kung ang isa sa kanila ay tumakas, sa palagay ko ay marami pang problema ang naghihintay sa atin." Okay. Ilang tao ang nag-uusap habang naglalakad, at hindi mabagal ang kanilang takbo. Pagkaraan ng ilang oras, biglang sinabi ni Sister May, mukhang nasa tuktok na ng bundok si Yanze. Tumangala si Yang Yiyo at nakitang may malabong presensya libu-libong metro ang layo sa makapal na ulap. Sa pag-iisip na malapit na nilang marating ang tuktok ng bundok. Bigla niyang sinabi, "Bilisan natin." Makalipas lang ang paglalakad ng ilang hakbang, biglang nakarinig si Yang Yiyo ng mga yabag at sinabing, "Walang katapusan, humanda ka sa pakikipaglaban, nandito na naman ang lalaking nakatakas kanina." Isang tao ang nakatakas mula sa puno ng walang pag-aalinlangan. Si Yang Yiyo ay tila nakakarelaks sa panlabas na anyo, ngunit sa katunayan ay hindi niya pinawi ang kanyang pagbabantay at inilabas ang kanyang espiritual na pakiramdam upang madama ang mga pagbabago sa kanyang paligid. May mga likas na limitasyon sa espiritual na kamalayan sa kataas-taasang bundok, ngunit hindi ito sa puntong hindi ito magagamit. Ang espiritual na kamalayan ni Yang Yiyo ay maaaring ilabas sa loob ng 300 metro. May nakita siyang 6 na tao na papalapit sa kanila. Ang pinuno ay ang nakatakas mula sa puno, at may 5 pang tao sa likuran niya. Obvious naman nakukuha sila ng reinforcements. Sa sandaling ito, huminto si Yang Yiyo, pinaikit ang kanyang mga mata at pinagmamasdan ang 6 na tao na palapit ng palapit. Hindi siya nag-alala, dahil nararamdaman niya na ang paglilinang ng ilang mga tao ay magkatulad, halos lahat sa kanila ay mga immortal na pang-5. Kung ito ay isang ika-6 na pagliko na immortal, maaaring siya ay medyo matakot, ngunit para kay Yang, isang ika-5 turn na immortal, hindi niya ito sineseryoso. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.